Mr. Silent Channel. Kabanata 3181-3190. Isang labanan laban sa lahat ng logro. Lakas ng isang tao. Pagkatapos mag-flash out, nakita ni Yang Yiyo ang isang butas sa kalangitan. O isang daanan, tama ba? Alam ni Yang Yiyo na darating siya. Ang taong ito ay natural na clone ng Yin Yang Daoist Master. Ayon sa mga salita ng Fusang Divine Tree, ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay nagkaroon ng cultivation ng ikatlong antas ng Holy Path. Sa katunayan, para kay Yang Yiyo, ang banal na landas ay isa ng bangin, hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng ikatlong antas ng banal na landas. Nagawa niyang patayin si Shui Wujian, na nasa unang antas ng Holy Path. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa kanyang lakas, ngunit dahil sa makapangyarihang likas na espiritual na ugat na si Green Willow, isang mahusay na mamamatay, at swerte. Masasabing ang unang antas ng banal na landas ay kanyang hangganan na. Kung ang isang malakas na tao sa ikalawang antas ng banal na landas ay dumating, hindi siya magkakaroon ng anumang pagtitiwala, lalo pa ang ikatlong antas ng banal na landas. Ang pangunahing punto ay ang clone pa rin ng isang Daoist Master, at hindi ito isang ordinaryong third-level strongman. Ayon sa sentido komun, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataong manalo. Ngunit alang-alang sa ibong may halong buhok, lumaban pa rin siya. Pero, sa sandaling ito, hindi niya inaasahan na ito ang magiging resulta. Hindi binawi ng magkahalong buhok na ibon at ng sagradong puno ng Fusang ang kanilang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Sa halip, hinayaan nila siyang lamunin ang kanilang kapangyarihan sa unang pagkakataon na sinira niya ang porma sayon. Sa mga salita ng magkahalong buhok na ibon at ng sagradong puno ng Fusang, kahit nabawiin pa nila ang sarili nilang kapangyarihan sa unang pagkakataon, huli na ang lahat. Ang Yin Yang Daoist Master ay hindi magbibigay sa kanila sa pagkakataong ito, kaya nagpasya sila sa unang pagkakataon na mas mabuting hayaan ang banal na Panginoon na nag-condense ng kanilang kapangyarihan na siya mismo ang sumipsip. Sa ganitong paraan, mayroon pa ring pag-asa na labanan ang clone ng Yin Yang Daoist Master. Siyempre, ito ang sinabi ng ibong magkahalong buhok at ng sagradong puno ng Fusang. Si Yang Yian mismo ay talagang hindi sigurado. Ngunit pagkatapos niyang lunukan ng butil, iba na ang pakiramdam niya. Ang kapangyarihan na malapit nang sumabog sa kanyang katawan ay nagpalaki sa kanya, at pakiramdam niya ay kaya niyang lumaban sa langit, at taglay niya ang kumpiyansa na ito. Gaya nga ng sinabi ng sagradong puno ng Fusang, nasa katawan niya ang Fountain of Youth at ang Green Willow na sagradong puno, at talagang nakayanan niya ang napakalaking kapangyarihan sa butil. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay walang kabuluhan, at hinimok niya ang banal na buto ng tao na gumana hanggang sa wakas. Ang 10 malalaking puno ng Daoist ay sumisipsip ng galit, ngunit ang mga ito ay sumisipsip lamang ng mas mababa sa 1% ng kapangyarihan. Ang walang habas na kapangyarihan sa kanyang katawan ay parang baha at hayop. Buti na lang at nandoon ang Fountain of Youth at ang Green Willow Divine Tree. Ginabayan niya ang malaking labis na kapangyarihan sa dalawa. Siyempre, karamihan dito ay pumasok sa Green Willow Divine Tree. Ang pagkakaroon ng Fountain of Youth ay mas para balansehin ang kapangyarihan sa kanyang katawan, tulad ng isang bumbero. Ang tubig ng Fountain of Youth ay nagpapatay ng apoy saan man sa kanyang katawan, o sa madaling salita, ang pinsalang dulot ng malakas na puwersa sa mga butil ay naayos lahat ng kapangyarihan ng Fountain of Youth. Karamihan sa kapangyarihan ay pumasok sa Green Willow Divine Tree. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi siya pinasabog ng kapangyarihan sa mga kwintas at bahagya itong nakontrol. Pero kahit ganoon, ramdam pa rin niya na sobra-sobra na ang kapangyarihan sa kanyang katawan at wala nang mapaglalabasan. Pakiramdam niya ay sisabog siya at mamamatay anumang oras. Ngayon ay kailangan niyang ilabas ang sobrang lakas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tinitingnan ang butas sa kalangitan, alam ni Yang Yiyo na iyon ang labasan. O ang target ay ang clone ng Yin Yang Daoist Master. Ang malaking kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng malakas na kumpiyansa. Hindi pa banggitin ang clone ng Yin Yang Daoist Master, kahit na ang Yin Yang Daoist Master mismo ang dumating, siya ay susugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Boom! Sa isang dagandong, ang kalangitan ay maliwanag na may nakasisilaw na banal na liwanag. Nakita ni Yang Yiyo ang isang figure na nakasuot ng itim na damit na bumababa mula sa butas. Walang duda na ang lalaking nakasuot ng itim ay ang pagkakatawang tao ng Yin Yang Daoist Master. Akala ng matandang ito ay hindi alam ng iba na siya iyon, ngunit ang totoo, matagal nang alam ng ibong may halong buhok at ang sagradong puno ng Fusang ang kanyang pagkakakilanlan. Munting magnanakaw. Nararapat kang mamatay. Umalangaw-ngaw sa mundo ng tanggo ang paos na boses na puno ng galit. Hehe. Ngumisi si Yang Yiyo, tumangala sa lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na galit na nakatingin sa kanya, at napuno ng pagpatay na layunin ang pagkakatawang tao ng Yin Yang Daoist Master, ngunit hindi siya nag-atubiling ihayag ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi, "Matanda, ikaw ang Yin Yang Daoist Master, tama ba?" Hindi, ito ay ang Yin Yang Daoist Master na matagal nang kilala bilang tao. Ang iyong sarili ay mahigpit na mahigpit. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nakinig sa mga salita ni Yang Yiyo at halatang natigilan. Malinaw, hindi niya inaasahan na ipapakita ni Yang Yiyo ang kanyang pagkakakilanlan. Totoo na siya ang Yin Yang Daoist Master, o isang pagkakatawang tao,
at talagang ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan. Palagi niyang binalot ng mahigpit ang sarili at nagpapakita rito sa isang misteryosong paraan. Kinailangan niya ng hindi mabilang na pagsisikap para makuha ang resulta dito. Pagkatapos ng sakuna, kinakalkula niya ang sagradong puno ng fusang, sinamantala ang kahinaan ng sagradong puno ng fusang, pinuhang buong tanggo sa isang malaking pormasayon, pinigilan at tinatakan ang sagradong puno ng fusang, at hinanap ang kapangyarihan ng sagradong puno ng fusang. Sa kasamaang palad, ang likas na espiritual na kapangyarihang ugat na ipinanganak sa kaguluhan ay hindi madaling makuha. Hanggang sa paglitaw ng gintong uwak na siya ay nakakita ng pag-asa. Ang sagradong puno ng fusang at ang angkan ng Golden Crow ay komplementaryo sa isa't isa. Hakbang-hakbang, pinamunuan niya ang Golden Crow dito, gamit ang Golden Crow bilang gabay, at sa wakas ay umunlad. Sinimulan niyang pinuhin at kunin ang kapangyarihan ng sagradong puno ng fusang tulad ng pagbabalat ng seda mula sa isang kakon, at pinalapot ito sa fusang Golden Crow Holy Pearl. Sa isa pang libong taon, ito ay magiging perpekto, at makukuha niya ang orihinal na kapangyarihan ng sagradong puno ng fusang. Sa oras na iyon, ang kanyang paglilinang ay tiyak na mapapabuti ng husto, at siya ay magiging pinuno ng 4 na pangunahing sekta ng tao, at maging ang kanyang yin-yang Daoist na sekta ay magiging sentral na sekta ng Daoist, at tiyak na siya ang magiging unang tao sa ilalim ng Heavenly Dao. Pero sinong mag-aakala? Sa kritikal na sandaling ito, lalabas si Yang Yiyo. Lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Nang makita niya si Yang Yiyo, alam niyang tapos na ang lahat ng plano niya. Ang hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap at pagkalkula ay nauwi sa walang kabuluhan para kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, nakita ang banal na liwanag at malakas na aura na kumikislap sa katawan ni Yang Yian, lahat ay nagsabi sa kanya na nilunok ni Yang Yian ang fusang Jinwoo Holy Pearl. Kahit na walang Mahayana bead, naglalaman ito ng 70% hanggang 80% ng kapangyarihan. Kinasusuklaman ito ni Yin Yang Daoist Master. Kinasusuklaman niya ito sa kanyang puso. Ang langit ay puno ng pagpatay na layunin. Hindi niya alam noon ang tungkol kay Yang Yian, at hindi rin niya alam na may ganoong tao. Ngunit ang haligi ng swerte na pumailan lang sa kalangitan sa gitna ng God Realm sa buong yugto ng panahon ay nagpapansin sa kanya ni Yang Yian at alam ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, tatakbo ang batang ito sa sinaunang mundo at sisirain ang kanyang mabubuting gawa, at nilamon pa ang kanyang fusang Jinwoo Holy Pearl. Kinasusuklaman ito ni Yin Yang Daoist Master. Nang marinig ni Yang Yian na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa isang pangungusap. Hindi na ito itinago ni Yin Yang Daoist Master. Nagulat siya sa lahat, at ang itim na balabal ay umatras, na inihayag ang kanyang tunay na mukha. Sa mga mata ni Yang Yian, lumitaw ang isang mukha na parang pininturahan ng puting harina. Napakahirap talagang sabihin ang edad ng matandang ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa edad. Wala siyang balbas, pero sa unang tingin ay mukha siyang binata. Kung titignan mo ang middle-aged na lalaki, mukhang mas matanda pa siya. Napakaliit ng mukha niya at para siyang may sakit. Dahan-dahan niyang sinabi, "Oo, ako ang Yin Yang Daoist Master. Ngayon, hindi mahalaga kung ikaw ang Holy Heavenly Emperor o hindi, dapat kang mamatay. Karapat-dapat kang mamatay. Ito ay isang clone lamang." Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at idinagdag, "Siyempre, kinukumpirma niya kung ito ay isang clone. Hehe, hindi mo kailangang magsinungaling, munting magnanakaw, isa nga akong clone, ngunit ang pagpatay sa iyo ay sapat na upang mamatay ka ng 100 beses. Nilamon mo ang aking fusang Golden Crow Holy Pearl, at ngayon ay gagawin kitang mas masahol pa kaysa kamatayan." Ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay lantarang inamin na siya ay isang clone. Anyway, sa kanyang mga mata, dapat mamatay si Yang Yiyo. Hanggat pinatay niya si Yang Yiyo, walang makakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Kung tungkol sa pagkalkula ng fusang Sacred Tree, sa kanyang antas, may ilang mga alalahanin na hindi maaaring malaman ng iba. Ito ay palaging ang clone na manipulahin ang bagay na ito. Ngumisi si Yang Yian, "Ikaw na matandang bastard, ikaw ay talagang walang kahihiyan. Ikaw ay nagbabalak laban sa aking kasama, ang Golden Crow Bird. Kung hindi ka lalapit sa akin, pupunta ako sa iyo balang araw upang humingi ng paliwanag. Hindi ako walang hiya gaya mo. Isang marangal na Daoist Master ang nagbabalak laban sa likas na espiritual na mga ugat. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng langit? Mamatay." Galit na galit ang clone ng Yin Yang Daoist Master. Talagang natatakot siya sa langit, kaya't ginawa niyang isang malaking pormasayon ang buong tanggo upang takpan ang kalangitan at huwag ipaalam sa sinuman. Ang mga salita ni Yang Yian ay nagpagalit sa kanya. Sa isang dagandong, sinampal niya si Yang Yian sa hangin. Ang palad mula sa itaas, ang mundo ay gamulong, at nabuo ang isang malaking palad. Ang mukha ni Yang Yian ay lubhang nagbago. Naramdaman niya ang makapangyarihan at kahit walang kapangyarihang presyon mula sa langit at lupa. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian sa oras na ito. Makakagat lang siya ng bala at lumaban. Green Willow Divine Light. Si Yang Yian ay umungal, at ang malaking halaga ng enerhiya mula sa mga butil sa kanyang katawan ay naimbak sa isang suntok. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang kulay abong higanteng palad ng clone ng Yin Yang Daoist Master.
Daan-daang metro sa ibaba, hinawakan ni Yang Yiyo ang berdeng willow at itinaas ito. Ang berdeng willow na divine light na libu-libong metro ang haba ay parang talim ng hangin. Boom! Nayanig ang langit at lupa. Nanginginig ang espasyo ng tanggo. Ang buong espasyo ay nabaon sa kulay abong berdeng halo. Wala siyang tiwala sa kanyang puso, dahil naramdaman ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng kalaban at ang kanyang sariling kawalang halaga, at alam din niya kung ang kapangyarihan ng mga butil ay makakayanan ito. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kumpiyansa ng nakaraang sandali at ng tunay na katotohanan. Ang kalaban ay ang tunay na kapangyarihan ng banal na daan, at umasa siya sa kapangyarihan ng kayamanan. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, pagkatapos kumilos, nalaman din ni Yang Yiyo na ang kapangyarihan ng Green Willow Divine Tree ay tumaas ng husto, at tila ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Hindi ko lang alam kung mababali ko itong palad ng Yin Yang Daoist Master's Clone. Kabanata 3182 ang trump card ni Yang Yiyan. Boom! Nanood si Yang Yiyan ng buong konsentrasyon. Ngunit sa sumunod na sandali, natuwa siya. Sa isang mapurol na tunog, ang berdeng willow na banal na liwanag sa kanyang kamay ay parang kutsilyo sa kusina, na nahahati sa kalahati ang palad ng Yin Yang Daoist sa isang suntok. At pagkatapos ay dumiretso siya sa Yin Yang Daoist at tinadtad ito. Tuwang-tuwa ngayon si Yang Yiyan. Tila ang kalaban ay hindi tulad ng kanyang naisip. Kahit na ito ay isang palad mula sa isang malakas na tao sa ikatlong antas ng banal na Dao, madali pa rin itong nabali ng kanyang berdeng willow na banal na liwanag. Sa sandaling ito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Yang Yiyan. Sa ganitong paraan, sapat na ang kapangyarihan sa kanyang kamay upang labanan ang malakas na tao sa ikatlong antas ng banal na Dao. Siyempre, alam niya talaga na simula pa lang ito. Hindi niya alam kung ano ang tunay na lakas at paraan ng kalaban. Sa madaling salita, ang unang suntok na ito ay isang magandang simula para sa kanya. Boom, buzz. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Yang Yiyan. Nalaman niya na ang 10 puno ng katangian sa banal na buto ng Daoist sa wakas ay nasira ang taas na 10,000 metro. Ang kanyang paglilinang ay batay sa pagbabago ng pamamaraan, at ang 10 malalaking puno ng Dao ang pamantayan. Ang paglaki ng 10 malalaking puno ng Dao ay kumakatawan sa paglago ng kanyang paglilinang. Matapos ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikalimang antas ng hidaw, ang 10 malalaking puno ng Dao ay lumaki hanggang 9,000 metro. Pakiramdam niya ay wala ng paglaki at natigil. Alam niya na kapag siya ay nakalusot sa 10,000 metro isang araw, ito ay nangangahulugan na siya ay lalampas sa tuktok ng hidaw at haantong sa kaharian ng banal na Dao. At talagang nakalusot siya sa oras na ito. Walang senyales, na ikinagulat niya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at hindi nakapagtataka, dahil nang lunukan niya ang fuse ang Golden Crow Pearl, ang kanyang paglilinang ay nakatakdang lumago. Siya ay galit na hinimok ang pamamaraan na sumipsip ng enerhiya ng perlas, at ang 10 malalaking puno ng Dao ay natural na tumubo. Ito ay isang magandang bagay, ngunit isang masamang bagay din. Bakit sa tingin mo? Dahil alam ni Yang Yiyo na ito ay isang passive cultivation growth sa ilalim ng malakas na enerhiya. Nadagdagan lamang nito ang cultivation mana, ngunit hindi pa rin lumaki ang kaharian. Katumbas ito nang sa ilalim ng epekto ng malakas na enerhiya, ang kanyang mana power ay umabot sa Holy Dao level. Ngunit ang kaharian ay nanatili pa rin sa yugto ng hidaw. Sa paraan ng paglilinang, normal na magkasabay ang kaharian at paglilinang. Halatang abnormal ito. Ito ay isang pasibo at sapilitang pambihirang tagumpay ng mana. Kung hindi makasabay ang kaharian, maaaring may mga sumunod na pangyayari sa hinaharap. Ito ay isang hindi tiyak na kawalan. Anuman ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi ito masama, ngunit mabuti. Dahil nakikipag-usap siya sa isang malakas na tao ng ikatlong antas ng banal na Dao. Ito ang pinakamalakas na kaaway na nakatagpo niya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay lumalaki pa rin ang 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan. Walang balak na huminto. Nandoon pa rin ang malaking enerhiya sa katawan. Kasama sa pag-atake ng Green Willow ang pagsipsip ng 10 puno ng Dao, at ang 1/3 ng enerhiya ay hindi natupok. Ito ay simpleng nakakatakot. Ang mana sa banal na core ay umabot sa kritikal na punto ng pagiging perpekto. Sa oras na ito, may magandang pakiramdam si Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay isang malakas na puwersa na hindi pa niya nararanasan noon ay ipinanganak sa kanyang katawan. Ito ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng batas, o masasabing ito ay ganap na dalawang magkaibang antas ng kapangyarihan. Napakalakas. Ito ay kapangyarihan, ngunit din pakiramdam. Dalawang salita ang pumasok sa kanyang isipan, Holy Dao. Alam niya na ang malakas na pakiramdam na mayroon siya sa sandaling ito ay ang pakiramdam ng banal na Dao. Siyempre, hindi siya tunay na banal na Dao, ngunit isa lamang pseudo-banal na Dao. Ang kapangyarihan ni Fusang Jinwushu ang nagpilit sa kanya na humakbang sa banal na Dao. Ang ganitong uri ng banal na daan ay hindi ang tunay na banal na daan, o ito ay isang banal na paraan na sinusuportahan ng kapangyarihan sa maikling panahon. Alam niya na kapag naubos na ang enerhiya ng mga butil sa kanyang katawan, babagsak ang ganitong uri ng banal na daan. Ito ay may katulad na epekto sa Realm Breaking Peel.
Ang epekto ng mirror breaking pill ay napagkatapos itong inumin, pinapayagan nito ang mga tao na makalusot sa isang mataas na lugar sa loob ng limitadong panahon, ngunit kapag natapos na ang epekto ng gamot, ito ay babalik sa isang bilog na hugis. Sa oras na ito, ang kanyang estado ay medyo katulad sa ilalim ng epekto ng fusang Golden Crow Pearl, ngunit mayroon ding pagkakaiba. Naabsorb niya ang kapangyarihan ng fusang Golden Crow Pearl. Ito, naging tunay niyang mana. Ang panandaliang kahangahangang pakiramdam ay ang pilitin siya sa banal na paraan ng paglilinang, ngunit nakakalungkot na ito ay isinasaalang-alang lamang sa antas ng mana, hindi sa kaharian. Sapagkat ang patunay ng paraan na kinakailangan upang makalusot sa banal na daan ay maaari lamang linangin sa pamamagitan ng sariling paglilinang at pangunawa, at walang panlabas na puwersa ang makakatulong. Sa kabila nito, talagang nasisiyahan si Yang Yiyo. Sa harap ng isang malakas na kaaway, ang kapangyarihang ito ay maaaring palitan siya ng lakas ng banal na daan, na nagbigay sa kanya ng kapital upang lumaban. Gamit ang berdeng Willow Sacred Tree sa kanyang kamay, maaaring talagang mapatay niya ang clone ng Yin Yang Taoist Master na may ikatlong antas ng Holy Way Cultivation. Kahit na may mga sumunod na pangyayari, ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Ang pag-atake ni Yang Yiyan gamit ang berdeng Willow na banal na liwanag ay isang kumpletong pagkabigla sa Yin Yang Taoist. Bagamat ito ay isang casual na hampas ng palad, siya ang espiritu ng Yin Yang Taoist, isang santo ng ikatlong antas ng Holy Tao, at paano naman si Yang Yiyan? Ang batang ito ay isang hidaw lamang. Ang lahat ng nasa ibaba ng banal na Dao ay mga langgam. Para sa Yin Yang Taoist, sapat na ang hampas ng palad na ito para gawing abo si Yang Yiyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang berdeng sinaunang puno ay lumitaw sa mga kamay ng batang ito, at sa ilalim ng biglaang pag-atake, isang berdeng ilaw ang lumabas, na madaling nabali ang kanyang palad. Ngunit hindi ito ang ikinagulat niya. Ang ikinagulat ng Yin Yang Taoist ay ang berdeng ilaw ni Yang Yiyan ay hindi nasira. Matapos maputol ang hampas ng kanyang palad, ang natitirang puwersa ay patuloy na sumugod sa kanya. Nang makalapit siya ay nakaramdam siya ng palpitation sa hiningang ibinuga niya. Isa itong multo. Siya ay isang ikatlong antas na Holy Tao, ngunit talagang nakaramdam siya ng palpitations mula sa isang welga ng isang batang hidaw. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao ng banal na Tao, at higit pa, siya ay ang pagkakaroon ng Tao Master. Kahit na siya ang clone ng Tao Master, siya pa rin ang Tao Master. Inalis niya ang kanyang paghamak, seryosong tumugon, at dahan-daang nagsabi, banal na Dao Yin Yang, pahinga. Matapos bumagsak ang mga salita, ang Yin Yang Dao Master ay bumuo ng mga selyo gamit ang dalawang kamay, at ginalaw ang kanyang mga kamay gamit ang banal na kapangyarihan ng banal na Dao, at nagpatugtog ng Two Yin Seal upang kontrahin ang pag-atake ni Yang Yiyo sa berdeng willow na banal na liwanag. Boom! Pagkatapos ng isang nakakagulat na tunog, ang Yin Yang Dao Master ay nagulat at umatras ng 12 ng metro, napabulalas, ang kapangyarihan ng likas na espiritual na ugat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa berdeng sinaunang puno sa kamay ni Yang Yiyo. Noong una ay wala siyang pakialam, ngunit nang tingnan niya itong mabuti ay lumiit ang kanyang mga pupil. Naramdaman niya ang hininga ng likas na espiritual na antas ng ugat mula sa hininga ng kapangyarihan. Habang tinitingnang mabuti, nalanghap niya ang malamig na hangin sa kanyang puso. Wow! Tila hawak ng batang lalaki ang pinakamisteryosong berdeng willow na espiritual na ugat sa 10 likas na espiritual na ugat na ipinanganak sa kaguluhan. Sa sandaling ito, nagniningning ang mga mata ng Yin Yang Dao Master, napakaliwanag na nakakatakot. Dahan-dahan niyang sinabi, hindi ko inaasahan na nasa kamay mo si Green Willow. Bagamat sinabi niya ito, nabigla si Kezin. Alam niya na si Yang Yiyan ang reincarnation ng Holy Heavenly Emperor. Noong una, wala siyang masyadong pakialam. Naisip niya na kahit ito ay ang reincarnation ng Holy Heavenly Emperor, ano? Siya. Kailangan pa bang buuin ang kanyang kakayahan? Siya ay hindi kahit isang maliit na hidaw, hindi kahit isang banal na Dao. Ngunit ngayon ay hindi naisip ng Yin Yang Taoist Master. Ang Holy Heavenly Emperor ay ang taong bumunot ng espada sa langit. Ang gayong tao ay kahanga-hanga pa rin kahit na siya ay muling nagkatawang tao at itinayong muli. Nasa kamay niya ang Green Willow at nilunok niya ang fusang Golden Crow beads ng parehong level. Ito ay talagang isang nakakatakot na swerte. Hindi madaling guluhin. Pero, sa pangalawang pag-iisip, pinaikit ng Yin Yang Taoist ang kanyang mga mata at nag-isip, patayin mo ito, at ang Green Willow ay magiging akin. Bagamat ang kapangyarihan ng fusang Sacred Tree ay nawala ng 70% o 80%, ito pa rin ang fusang Sacred Tree, at ang mahiwagang sandata na ginagawa nito ay nasa chaos level din. Napakalaking Charunat Spirit na makakuha ng 2 beses. Lumipad si Yang Yiyo at sa wakas ay naabot ang parehong antas ng Yin Yang Taoist. Nang tingnan niya ang matandang walang kamatayang may sakit na lalaking ito, nakita niya ang hindi nakukuhang kinang na kumikislap sa kanyang mga mata, na nangangahulugan na alam niyang nakilala niya ang Green Willow Sacred Tree sa kanyang kamay. Siya! Alam din niyang matako siya. Ang ganitong uri ng matako na mga mata, Yang, marami na siyang nakita. Natawa siya at sinabing, hindi ko akalain na magiging Gaomon din pala ang marangal na Yin Yang Taoist. Haha, bulgar lang. Tumawa si Yang Yiyo.
Kinaikit ng clone ng Yin Yang Daoist Master ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako nandito para patunayan ang aking Dao sa pamamagitan ng pagpatay sa 3 bangkay. Kakaiba kung wala akong kasakiman sa harap ng Green Willow Spiritual Root. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay at ang Green Willow Spiritual Root sa iyong kamay. Masakit na tao, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at kunin mo. Si Yang Yian ay hindi interesado sa lahat. Ngunit sa pagmamadali, itinaas niya ang berdeng willow na sagradong puno sa kanyang mga kamay gamit ang 2 kamay, at sa ilalim ng paghihimok, ang berdeng ilaw ay tumaas, na nagpapaliwanag sa buong espasyo sa isang iglap. Kasabay nito, nakita niya ang Yin Yang Daoist Master na same time na sumasayaw gamit ang kanyang mga kamay at bumubuo ng mga selyo, at narinig ang isang boses, ang kapangyarihan ng Yin Yang Reversal, Ang espasyo sa lahat ng direksyon ay nabaluktot, at isang malaking Yin Yang diagram ang lumitaw sa likod ng Yin Yang Daoist Master. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yian na ang kabilang partido ay papatay ng isang tao. Natural, hindi siya magpipigil. Naramdaman ang walang hangganang pang-aapi na pumupuno sa mundo, lihim siyang nagulat, at minamaliit pa rin ang lakas ng 3 antas ng banal na Dao. Bagamat nalagpasan na niya ang banal na Dao gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, nakaramdam pa rin siya ng takot. Ang puno ng Dao ay nagsasama sa isa. Boss! Ang 10 puno ng Dao sa likod niya ay naging matayog na puno. Ang kapangyarihan ng puno ng Dao na may 5 kulay at 10 ilaw na lumulutang dito ay natipon din sa mga berdeng willow sa kanyang mga kamay. Putulin mo para sa akin. Umungol si Yang Yiyo, itinaas ang berdeng willow sa magkabilang kamay at tinadtad ito sa Yin Yang Daoist Master. Sa sandaling ito, halos maubos niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ito ay patuloy na damaloy sa berdeng willow na sagradong puno. Isang matayog na berdeng willow na tinadtad sa Yin Yang Daoist Master na parang espada. Boom boom boom. Nayanig ang mundo. Ang espasyo ng mundo sa tanggo ay nabasag. Nakita ni Yang Yiyo ang Yin Yang diagram na pumupuno sa mundo na umiikot at nilabanan ang berdeng willow na divine light na kanyang pinalabas. Sa ilalim ng banggaan ng 2 mahiwagang kapangyarihan, ang espasyo ay nasira, at ang mundo ng tanggo ay patuloy na gumuho. Ang Yin Yang diagram ay binaligtad at kinain ang berdeng willow na banal na liwanag ng paunti-unti. Pero, ang Yin Yang diagram ay lumiliit din. Parang nawawala ng halaga ang 2. Ang bilis ay napakabilis, at ang mga pagbabago ay mabilis din. Boom! Sa wakas, pagkatapos ng isang mapurol na tunog, ang espasyo ng tanggo ay ganap na gumuho, at ang berdeng willow na banal na liwanag ay nawala. Pero ano? Ginawang map-out si Yang Yian ay nakita niya na bagaman lumabo din ang pattern ng Yin Yang, hindi ito nawala nang lumiit ito hanggang 3 metro. Ipinapakita nito na ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, pinipigilan ni Yang Yian ang kanyang hininga. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang Yin Yang Daoist Master na sumusugod, at sa likod niya ay isang Yin Yang diagram. Sa sandaling ito, ang Yin Yang Daoist Master ay may magulo na buhok at hindi mukhang relaxed, ngunit siya ay sumugod na may matagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Medyo maliwanag ang puso ni Yang Yian. Punta ka sa impyerno, anak. Nang ang Yin Yang Daoist Master ay 1 metro ang layo mula kay Yang Yian, nagniningning ang liwanag sa kanyang kamay, at sa isang nakakabaliw na panunuya, papatayin na niya si Yang Yian sa isang suntok. Pero, matatapos kaya si Yang ng ganito? Haha, hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Sa kritikal na sandali, si Yang Yian, na mukhang mapatla at mahina, ay biglang ngumisi. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, the gate of the netherworld. Nang matapos siya sa pagsasalita ay may kumislap na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Palaki ng palaki ang madilim at simpleng gate. Bukas. Hinimok ni Yang Yian si Changsan at tahimik na umawit kasama ang kanyang kaluluwa. Agad na binuksan ang gate of the netherworld. Ang walang katapusang kadiliman ay agad na dumaan patungo sa clone ng Yin Yang Daoist Master. Ito ay hindi. Ang Yin Yang Daoist Master ay natakot nang malaman na nawala ang lahat ng pinagmumula ng magic power at ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Nahulog siya sa kadiliman at nawala si Yang Yian sa kanyang harapan. Natigil din ang huling tunog ng takot. Tapos na. Gumalaw ang puso ni Yang Yian at lumabas sa dilim. Ang gate ng nanliit ang netherworld sa kanyang kilay. Ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay nahulog sa hangin. Nilamon at pinatay ng gate of the netherworld ang lahat ng kaluluwa at nilamon ang lahat ng sigla. Sa sandaling ito, ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay isang skin bag lamang, at lahat ay nawala. Tiningnan ni Yang Yian ang bag ng balat ng Yin Yang Daoist Master na humahabol at iwinagayway ang kanyang kamay, at agad itong naging abo. Sa puntong ito, napatay niya ang pangatlong antas na Panginoon ng Saint Daoist na clone. Ang Gate of Nether City ang kanyang huling trump card. Ayaw niyang ilantad ito maliban na lang kung talagang kinakailangan, ngunit ngayon ay wala siyang pagpipilian kundi ilantad ito. Sa kabutihang palad, ito ay gumana, ngunit alam din niya na ito ay isang makitid na tagumpay. Kung wala ang nakaraang paghahanap para sa kabisera, maaaring hindi mapatay ng Gate of Nether City ang clone ng Master ng Yin Yang Daoist.
Kabanata 3183 Hindi mabubuhay ang sagradong puno ng Fusang kung wala ka. Ha! Napabuga ng hangin si Yang Yiyo, at tuluyang nakahinga ng maluwag. Ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay pinatay niya pagkatapos ng lahat, ngunit alam niya kung ano ang mga kadahilanan. Ito ay hindi dahil sa kanyang sariling lakas, ngunit dahil maraming mga kadahilanan ang pinagsama upang patayin ang clone ni Yin Yang Daoist Master. Ang Gate of Nether City ay talagang napakalakas, ngunit maaari lamang itong magamit bilang isang surprise killer upang maging epektibo. Kung ang Gate of Nether City ay ginamit sa simula, naniniwala si Yang Yiyo na ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay makakaiwas dito. Ang mahimalang epekto ay pagkatapos ng nakaraang laban, ang clone ni Yin Yang Daoist Master ay pinayagang makalapit, sa pag-aakalang makikita na ang tagumpay, kaya niluwagan niya ang kanyang pagbabantay at inubos ang kanyang lakas. Sa wakas, sa kritikal na sandali, ang gate ng Nether City ay bumukas, at si Yin Yang Daoist Master ay hindi nakaiwas, at napatay sa isang suntok. In short, nakipagsapalaran din siya. Hindi siya sigurado kung kayang patayin ng Gate of Nether City ang clone ni Yin Yang Daoist Master, ngunit sa kabutihang palad hindi siya nabigo. Suray-suray sa hangin, halos mapagod, natumba siya at kailangan na magpahinga. Nang lumipad siya pababa, tumingin siya sa malayo at nakita niyang nawala na ang buong espasyo ng tanggo. Alam niyang ito ang resulta ng kanilang labanan. Ang tanggo ay isa na ngayong malaking kanyan, kung saan nagsanib ang langit at lupa sa sinaunang ilang. Nang mahulog siya, nakita niya ang ilang sinag ng banal na liwanag na nagmumula sa malayo. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at hindi siya kinakabahan, dahil alam niyang anak niya iyon at iba pa. Mahina manok, nanalo ka. Tumunog ang boses ng ibon na may halong buhok. Lumingon si Yang Yiyo at nakakita ng apoy na lumilipad, ngunit ito ay isang gintong pagbabagong uwak. Ang tatlong-legged golden crow ay hindi na ang orihinal na black crow state, at ang mixed-haired bird ay ganap na bumalik sa golden crow form. Naglaho rin ang malaking sagradong puno ng Fusang. Umupo siya sa lupa, tumingin sa ibon na may halong buhok at nagtanong, nasaan ang sagradong puno ng Fusang? Dito. Sabi ng ibon na may halong buhok at lumipad palabas para ipakita si Yang Yiyo. Nakita ni Yang Yiyo ang isang maliit na orange dilaw na puno na lumulutang sa likod ng may halong buhok na ibon. Mula sa napakalaking puno noon hanggang sa maliit na puno na wala pang kalahating metro ang itsura ngayon ay medyo hindi komportableng tingnan. Ngunit alam din ni Yang Yiyan na ito ay isang likas na espiritual na ugat, hindi isang sagradong puno sa karaniwang kahulugan, at posible itong magbago sa anumang anyo. Ngunit ito ay hindi masyadong kakaiba. Salamat sa pagligtas sa akin, kapwa Daoist. Tumunog ang matandang tinig ng sagradong puno ng Fusang, nagpapasalamat kay Yang Yiyan. Dapat lang, Senyor, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mabilis na huminto si Yang Yiyan. Sa totoo lang, medyo nahihiya pa siya sa puso, tutal, nilamon niya ang lakas ng sacred tree ng Fusang. Eto na, ang kahinaan niya sa sandaling ito ay ang karugtong din ng pagkaubos ng enerhiya ng Fusang Golden Crow. Gayunpaman, ang mga benepisyo na nakuha niya ay napakalaki. Mula sa pananaw ng paglilinang lamang, ang 10 malalaking puno ng Daoist ay lumaki hanggang 10,000 metro, nakatumbas ng pagtapak sa unang antas ng banal na daan. Mamaya, hanggat naabot ang kaharian, ito ang magiging kaharian ng banal na daan. Siyempre, ito ay hindi madali, at ito ay kinakailangan upang patunayan ang tao. May 3 paraan upang patunayan ang tao. Noong nakaraan, siya mismo ay hindi nag-iisip kung aling paraan upang patunayan ang tao, ngunit sa pagkakataong ito dahil sa Fusang Golden Crow Pearl, nakatulong ito sa kanya sa paggawa ng desisyon. Meron 3 paraan upang patunayan ang tao ng may puwersa, patayin ang 3 bangkay, at magkaroon ng mahusay na mga merito. Sa kanila, ang pagpapatunay sa Dao ng may puwersa ang pinakamahirap. Kung ikaw ay nagsasanay at naiintindihan ang kapangyarihan sa sukdulan, maaari mong patunayan ang Dao, ngunit sino ang nakakaalam kung anong antas ng kapangyarihan ang sukdulan? Walang limitasyon o pahayag sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nalunok niya ang Fusang Jinwoo Pearl nang hindi sinasadya, na nakatulong sa kanya na magkaroon ng kapangyarihang patunayan ng Dao. Ang lahat ng aspeto ng mana sa kanyang katawan ay nagbago sa ilalim ng Fusang Jinwoo Pearl at umabot sa isang bottleneck. Sa pagbabagong ito, nagkaroon din ng ilang insight si Yang Yiyan. Malabo siyang nakahanap ng direksyon para patunayan ang Dao ng may puwersa. Kaya ito ay isang napakahalagang hakbang para sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, talagang kailangan na pasalamatan ang Fusang God Tree. Sa pagharap sa pasasalamat mula sa Fusang God Tree, natural siyang nakaramdam ng kahihiyan sa paglunok ng kapangyarihan ng ibang tao. Huwag isip, kapwa Daoist. Kung hindi ka nagpakita, mamamatay kami ni Jinwoo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi mo kailangang alalahanin ang pagkawala ng ilang kapangyarihan. Sabi ng Fusang God Tree. Okay, huwag kang magalang. Ang mahalaga ngayon ay umalis na tayo rito ng mabilis. Pinatay mo ang clone ni Yin Yang Daoist Master, at ang matandang iyon ay tiyak na hindi susuko. Kung ako ay dumating ng personal, walang paraan upang mabuhay. Sabi ni Zhao Niao. Ama, sa oras na ito, dumating si Yang Xing at ang iba pa.
Sinunod nila ang utos ni Yang Yiyo na umalis sa Tangguo, ngunit nakita nila ang pagbabago ng mundo ng husto. Gumuho ang mundo ni Tangguo, at nagmamadali silang lumipad. Labis silang nag-aalala kay Yang Yiyo, at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob. Sa sandaling ito, nang makitang maayos si Yang Yiyo, sa wakas ay gumaan ang loob nila. Ayos lang, ngumiti si Yang Yiyo at hindi na masyadong nagsalita. Hindi niya ginambala ang kanyang anak para sabihin sa kanya na nakipag-away siya sa clone ni Yin Yin Yang Daoist Master at sinira ang clone ni Yin Yin Yang Daoist Master. Sa pagsasalita tungkol dito, mag-aalala ang kanyang anak at matatakot ang iba. Hindi ito nakakatulong sa pag-unlad ng kanyang anak sa Demon God Konjac. Dahil ayaw ng kanyang anak na bumalik sa Yunmen Heaven pansamantala at may gustong gawin sa Demon God Demon Realm, natural na kailangan niya itong suportahan. Ginawa niya. Hindi ko planong sabihin ito sa oras na ito, at nagpadala rin ng mensahe sa Zamao Niao para ipaliwanag ito. Hoy, Little Xingzi. Lumipad ang ibon at binati si Yang Xingfu. Sa wakas nahanap ka na ng Panginoon ng ibon. Hindi mo alam na naghirap ang tatay ko para mahanap ka. Kapag nagkita ang mga kakilala, kailangan nilang magkaroon ng usapan tulad ng mga ordinaryong tao. Xinger, tapos na ang negosyo natin dito. Pwede ka nang bumalik sa Demon Realm. Pinutol ni Yang Yiyo ang kanyang anak at si Zamao Bird. Siya ay nag-aalala na ang Yin Yang Daoist Master ay darating at idawit ang kanyang anak at ang iba pa. Siya, hayaan mo na lang silang umalis. Ama, ito, naguguluhan si Yang Xingfu. Go, remember to go back to see your mother in the future. Babalik din ang asawa mo. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at sinabi. Sa huli, tumingin din siya kina Zekan Shenmo at Macheni at Kyunan mula sa malaki at maliit na sekta ng Shenmo, gayon din kay Shenmo Wang Wujun pang mula sa dinastiyang Shenmo at sinabing, ang tarangkahan ng Yunmen Tianting ay bukas para sa iyo anumang oras. Malugod mong tatanggapin na sundan ang aking anak sa Yunmen Tianting sa hinaharap. Salamat, Emperor Yun Tian. Maraming tao ang labis na natuwa. Ang Yunmen Tianting ay isa na rin ngayon sa mga sekta ng Daoist, at ito ang sentral na sekta ng Daoist sa 5 pangunahing sekta ng Daoist. Bagamat alam nila na ang pinakamakapangyarihang puwersa sa God Realm ay ang Daoist sect, mayroong 5 pangunahing Daoist sects, ngunit hindi pa sila nakapunta sa alinman sa mga ito. Ngayon si Yang Yiyo, ang master ng Yunmen Daoist sect, ay personal na nag-imbita sa kanila, na natural na gusto nila. Siyempre, naririnig din nila ang kahulugan ng mga salita ni Yang Yian. Ang pagsunod kay Yang Xingfu sa hinaharap ay upang sabihin sa kanila na tulungan ang kanyang anak. Sila ay nanumpa na dito, kaya natural na walang pagbabago. Hindi rin tanga si Yang Xingfu. Alam niyang gusto ng kanyang ama na umalis sila. Ang buong espasyo ng Tangguo ay nagkagulo. Bukod sa Birdmaster, may isang sagradong puno sa hindi kalayuan, na halatang sagradong puno ng Fusang. Hindi man lang binanggit ng kanyang ama. Obviously, may isang bagay na ayaw niyang malaman nila, pero wala siyang pakialam. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang lahat at bumalik sa Demon God Demon Realm. Gayunpaman, nang akayin sila palayo, si Zekan God Demon ang huling umalis, ngunit tumingin siya kay Yang Yian at mahinang sinabi, Emperor Yun Tian, maaari ba akong pumunta sa Yunmen Heavenly Court para hanapin ka? Natigilan si Yang Yian, ngunit tumingin siya kay Zekan God Demon at naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sinabi na niya sa lahat noon na maaari siyang pumunta sa Yunmen. Sa sandaling ito, nagtanong muli si Zekan God Demon ng mag-isa. Obviously, yun, naintindihan ni Yang. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya ito maiwan. Isang token ang lumitaw sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Zekan Shenmo, na nagsasabing, ito ang Yunmen Tianting Nantian Order. Maaari kang pumunta doon anumang oras sa hinaharap. Okay, then. See you later. Kinuha ni Zekan Shenmo ang token at namula. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at siya ay lumipad. Ang mahina mong manok ay napakaromantiko pa rin, hindi napigilan ni Zamao Bird ang pag-ungol. You know shit, nagiba ang mukha niyang at nagmura. Bakit mo pinaalis ang anak mo? Nagtatakang sabi ni Zamao Bird. Kalokohan, pinukaw ko ang Yin Yang Daoist Master, hindi ko may dawat ang aking anak, at ang batang lalaki ay ambisyoso. Gusto niyang manatili sa Demon God Demon Realm upang pag-isahin ang hilagang lupain ng God Realm. Kung hindi ko sila hahayaang umalis, ang pananatili sa akin ay makakasama sa kanya, iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Ito, totoo. Okay, tara na. Umalis na tayo sa Tangguo. Sana hindi na dumating ang Yin Yang Daoist Master para manggulo ng personal. Tumayo si Yang Yiyo. Huwag kang mag-alala, kapwa Taoista. Ang Yin Yang Daoist ay may mga reserbasyon pa rin. Ang kanyang mga clone ay palaging lumilitaw ng palihim. Ang kanyang tunay na katawan ay hindi dapat dumating, ngunit dapat tayong mag-ingat. Kung siya ay magpadala ng isang malakas na Saint Daoist upang manggulo, kami ni Jinwoo ay hindi makakabawi sa isang maikling panahon, kaya tama na umalis muna dito. Alam kong mayroong isang ligaw na lugar sa langit na maaari nating mapuntahan. Pansamantala, nagsalita ang Fusang Sacred Tree. Natuwa si Yang Yiyo nang marinig niya ito, na ang ibig sabihin ay makakasama niya ang Fusang Sacred Tree. Ito ay isang likas na espiritual na ugat.
Kahit na ito ay likas na espiritual na ugat na may sira na lakas, ito ay likas na espiritual na ugat pa rin. Kung may baba niya ang fuse ang sacred tree, magkakaroon siya ng dalawang likas na espiritual na ugat sa kanyang tabi. Pumunta ka, mahina, huwag kang mag-alala, hindi ka maiiwan ng fuse ang sacred tree. Sa oras na ito, nagpadala sa kanya ng mensahe ang ibong may halong buhok. Nagtama ang puso ni Yang Yiyo, at ngumiti siya at nagpadala ng mensahe pabalik, naiintindihan mo pa rin ako. Kabanata 3184, maaaring payagan ka ng kapangyarihan ng ligaw na patunayan ang iyong katotohanan. Sina Yang Yiyo at Zamao Bird ay magkasama para sa isang kumpletong yugto ng immortal na mundo, at hindi sila kailanman nanloko ng sinumang magkasama. Ahem, o mayroon silang isang malakas na tacit understanding. Alam na alam ni Zamao Bird kung ano ang iniisip ni Yang Yiyo. Alam ni Zamao Bird kung ano ang fuse ang God Tree kaysa sa iba, at alam niya kung ano ang iniisip niyang sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Hindi kailangan ni Yang Yiyo na ipaliwanag ito ng malinaw, at direktang sinasabi na ang fuse ang God Tree ay hindi mabubuhay kung wala ka. Napangiti si Yang at sobrang komportable. Sulit pa rin ang pakikipagsapalaran na ito. Siya ang orihinal na nagplano kung paano lalikoin ang fuse ang God Tree sa susunod, hindi kung paano kumbonsihin ang fuse ang God Tree na sumama sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakasimple. Ang voice transmission ay nagtanong sa ibon, sigurado ka ba tungkol dito? Ang sabi ng ibon, kalokohan, ibinigay mo sa amin ang Fountain of Youth para makabawi, at ito ay isinama sa aming mga katawan. Dagdag pa rito, ang fuse ang sacred tree ay nangangailangan ng oras upang mabawi ang kanyang sigla, kaya natural na ayaw kong umalis ng mag-isa. Isa pa, ako ang gintong uwak, at ang fuse ang sacred tree at ako ay nagpupuno sa isa't isa. Ang aking golden crow na apoy ay makakatulong din sa fuse ang sacred tree, at sa fuse ang sacred tree. Ako, ang ibon ay perpekto kahit saan ako pumunta, ang fuse ang sacred tree ay natural na gawin ng parehong, kaya maaari kang makatiyak. Hehe, gamaan ang loob ko. Sa wakas ay nasiyahan si Yang. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ng fuse ang sacred tree, si Yang Yiyan at ang ibon ay sumunod sa fuse ang sacred tree at naglakad ng 8,000 milya patungo sa sinaunang primordial na sagradong puno, papasok sa isang primeval na kagubatan. Pagkarating, sinabi ng fuse ang God Tree, maaaring itago ng lugar na ito ang kalangitan. Naniniwala ako na hindi tayo mahahanap ng Yin Yang Daoist Master. Maaari tayong magpahinga dito ng may kapayapaan ng isip. Tumanggo si Yang Yiyo. Hindi niya itinanong kung bakit maaaring itago ng lugar na ito ang mga lihim ng langit, dahil alam niya na ang mga sinaunang nilalang tulad ng fuse ang God Tree ay mas pamilyar sa sinaunang prehistoric na mundo kaysa sa kanya. Siya, nagkaroon din ng ilang paraan sa kanya. Maaaring mahirap para sa kanya o sa mga tagalabas na makarating sa sinaunang prehistoric na mundo, ngunit para sa sinaunang likas na espiritual na ugat na fuse ang God Tree, dapat itong maging parang hardin sa likod. Dahil sinabi ng fuse ang God Tree na ito ay ligtas dito, ito ay ligtas. Kung siya man, ang ibong may halong buhok, o ang fuse ang God Tree, kailangan talaga nilang magpahinga at magpagaling. Pagkatapos, isang hindi patas na pakikipaglaban, talagang pagod na siya sa pisikal at mental, at ang ibon na may halong buhok at ang fuse ang God Tree, na nakatakas lang sa mahirap na kalagayan, ay kailangan pang magpahinga. Pagkatapos ang tatlo sa kanila ay nakahanap ng isang lugar upang umupo ng cross-legged at pumasok sa estado ng pag-regulate ng kanilang paghinga. Natagpuan ni Yang Yiyo na binalot ng matatayog na puno ang lugar kung saan sila naruroon, at bumuo ng kakaibang espasyo. Alam niyang ito ang paraan ng fuse ang God Tree. Tungkol sa fuse ang God Tree, alam niyang malinaw na kumpara sa berdeng willow, si fuse ang amo. Dahil ang green willow ay walang pangunahing kamalayan, maaari itong ituring na isang mahiwagang instrumento ng likas na espiritual na antas ng ugat sa karamihan, ngunit ang fuse ang God Tree ay iba. Bagamat ito ay pinigilan at tinatakan ng Yin Yang Daoist Master at nipino pa ang kapangyarihan nito, ito ay mukhang napakahina sa ngayon, ngunit kapag ang fuse ang God Tree ay nakabawi, ito ay tiyak na magiging mas malakas kaysa sa green willow, at hindi ito may kukumpara sa parehong antas, dahil ang fuse ang God Tree ay may pangunahing kamalayan, at ito ay isang tunay na likas na espiritual na ugat mula sa loob hanggang sa labas. Talagang pinahahalagahan ni Yang Yiyan si fuse ang God Tree, ang malaking boss, at isang pagpapala para kay Yunmen na masundan siya pabalik sa langit. Kung walang halong buhok na ibon, o kung walang sakuna ng fuse ang God Tree, ang isang makapangyarihang malaking boss ay maaaring hindi tumingin sa kanya sa lahat, at kahit na siya ay hindi sapat na kwalipikado. Buti na lang at may karelasyon ang ibong may halong buhok, at siya rin ang tagapagligtas ng fuse ang God Tree. Nagkataon din na nasa iisang harapan siya at siya. Ito ay dapat sabihin na ang kanyang sariling kapalaran. Naisip ni Yang Yiyan sa kanyang sarili kung mahahanap niya ang lumang puno ng willow sa hinaharap, ano ang mangyayari pagkatapos magsanib ang lumang puno ng willow at ang berdeng willow. Sa tingin ko isa pang makapangyarihang tao ang isisilang. Kung tungkol sa matandang puno ng willow, tiyak na mahahanap niya ito, kung ito ay upang gawing ganap ang berdeng willow, o dahil pareho silang mga guro at kaibigan sa mababang mundo. Para kay Yang, na palaging inuuna ang pagkakaibigan, kailangan niyang hanapin ang matandang puno ng willow. Siya.
Naniniwala din na sa malaot madali, mahahanap niya ang matandang puno ng willow. Siya ay may ganitong pagtitiwala dahil ang berdeng willow ay nasa kanya, kaya ito ay nakatadhana na hindi maiiwasan. Ngayong natagpuan na ang may halong buhok na ibon, nangangahulugan ito na ang araw ng Yunmen Heavenly Court ay bumalik sa kanyang kinalalagyan. Ang susunod na hakbang ay ang paggunita sa buwan ng Heavenly Court. Sa ganitong paraan, ang araw, buwan at mga bituin ay kumpleto, at ang mga disipulo ng Yunmen na nasa antas ng hidaw ay maaaring dagdagan ng kanilang mga pagkakataon na patunayan ang tao, maging ang kanyang sarili. Ang Yunmen Heavenly Court ay isang tunay na banal na lupain para sa pagsasanay ng banal na Dao. Dapat itong makumplito at ang Yunmen ay dapat maging malakas, para makaharap niya ang mas maraming malalakas na kaaway. Ang mga clone ni King Shira ay nasa God Realm, at walang sinasabi kung kailan sila lalabas. Mayroon ding mga Shuras na nakatago sa God Realm, at dapat silang bantayan. Ngayon ay napatay na niya ang clone ni Yin Yang Daoist Master. Walang duda na kahit na si Yin Yang Daoist Master ay hindi mawawalan ng mukha at personal na aatakihin siya, magpapadala siya ng isang malakas na tao ng banal na landas para hanapin siya. Ang alitan sa pagitan nila ni Yin Yang Daoist Master ay patay na. Upang mailigtas ang may halong buhok na ibon at ang sagradong puno ng Fusang, sinira niya ang hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap ng Yin Yang Daoist Master. Ang paglunok ng Fusang Golden Crow Pearl ay parang pamimitas ng mga may likotan. Siya. Pinatay din ang clone ni Yin Yang Daoist Master. Kung siya yun, kailangan niyang maghayganti para sa gayong sama ng loob. Anyway, sumasakit ang ulo niya kapag naiisip niya iyon. Ang kaaway ay lumalakas at ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi pa nakakapasok sa banal na landas. Isang kasinungalingan ang sabihing walang pressure. Hindi bababa sa kailangan niyang patunayan ang daan patungo sa banal na landas. Kung hindi, sa kabila ng kanyang dakilang titulo, siya ang emperador ng Yunmen Heavenly Court at ang master ng Yunmen Daoist Tradition. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng lakas ng paglilinang upang mapanatili. Kapag ang kanyang sariling lakas sa paglilinang ay hindi na makasabay, ang buong Yunmen ay babagsak sa isang iglap. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay nilamon niya ang enerhiya ni Fusang Jinwushu, na naging dahilan upang makita niya ang landas ng antas ng kapangyarihan. Patunayan ang daw ng may puwersa, baka maaari niyang subukan. Kung magtagumpay siya, magkakaroon siya ng kumpiyansa na tumuntong sa kaharian ng banal na Dao. Matapos makapasok sa estado ng cultivation, unang matagumpay na nakabawi si Yang Yiyu mula sa mga sekwele ng malakas na epekto ng enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos ng isang panahon ng paglilinang, ang kanyang estado ay bumalik sa tuktok. Ang 10 malalaking puno ng Dao sa Divine Core Dao Seed ay umabot na sa taas na 10,000 metro. Ayon sa pagbabawas ng kanyang mga kasanayan, ang taas na 10,000 metro ang benchmark para sa paglilinang ng Holy Dao Realm. Ngunit ngayon ay hindi na nakasabay ang kanyang kaharian, at siya ay nasa yugto pa rin ng ikalimang antas ng Dao. Sa madaling salita, hanggat makakalusot ang kanyang kaharian, maaari siyang tumuntong sa Holy Dao. Sa kasamaang palad, ito ang sinaunang ilang. Talagang tulad ng sinabi ni Zikon God at Demon, ang kapangyarihan ng sinaunang kagubatan ay masyadong marahas, at ito ay ganap na hindi tugma sa sistema ng kapangyarihan ng paglilinang ng mga Diyos sa God Realm, at hindi sila ng ahas na makuha ito. Kung hindi, talagang gustong subukan ni Yang Yiyu na magsanay ng direkta dito at subukang maapektuhan ang daan patungo sa pagpapatunay sa Dao. Huminto siya sa pag-eensayo at binuksan ang kanyang mga mata para tumingin. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil nakita niyang nagsasanay talaga ang ibong may halong buhok. Ang Fusang God Tree ay kumikislap din. Makikita ng mata na ang magkahalong buhok na ibon at ang Fusang God Tree ay sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa para magsanay. At ito ang sinaunang ilang. Ang kapangyarihan ng langit at lupa na hinihigop ng magkahalong buhok na ibon at ng Fusang God Tree, hindi ba't kapangyarihan ng sinaunang ilang? Hindi ba't sinasabing sinumang mga Diyos sa banal na daigdig ay hindi makakatanggap ng kapangyarihan ng sinaunang ilang? Kaya ngayon, sa pagtingin sa ibon na may halong buhok at sa Fusang God Tree, si Yang Yiyu ay natigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Kung maaari, gusto rin niyang subukan. Ngunit kung tutusin, hindi siya sumubok ng padalos-dalos, dahil sa simula, naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan ng sinaunang kagubatan at hindi niya ito ma-absorb at mapino. Ang magkahalong buhok na ibon at ang Fusang God Tree ay nagpabago sa kanyang isip, na nangangahulugan na dapat mayroong ilang paraan upang makuha ang kapangyarihan ng sinaunang ilang upang magsanay. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyu, ibon na may halong buhok. Ano? Binuksan ng uwak ang kanyang mga mata at tumigil sa pagtingin kay Yang Yiyu. Paano mo makukuha ang kapangyarihan ng sinaunang ilang? Diretsyong tanong ni Yang Yiyu. Maari mong tanungin ang sagradong puno ng Fusang. Subukan natin. Noong una akong dumating sa sinaunang ilang, hindi ako naglakas loob na sumipsip nito. Nang maglaon, magagawa ko ito. Ang sagradong puno ng Fusang ang tumulong sa akin. Sabi ng ibong may halong buhok. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyu at tumingin siya sa sagradong puno ng Fusang sa gilid.
Ang sagradong puno ng fusang ay kumikislap at nagsabi, sa katunayan, nangangailangan lamang ito ng problema ng matinding kalooban. Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyo. Ang matandang tinig ay nagmula sa sagradong puno ng fusang, ang sinaunang ilang ay isang lugar na inabandona sa daan ng langit. Kung wala ang mga tuntunin ng langit, ito ay ligaw at magulo. Ang lahat ng puwersa ay magulo, na nagreresulta sa hindi mabilang na puwersa na naghahalo upang bumuo ng isang lubhang marahas at hindi matatag na kapangyarihan ng ilang. Sa katunayan, kung ihahambing sa kapangyarihan na may mga panuntunan at mga katangian, ang kapangyarihan ng banal na daigdig ay mga Diyos, ang pagsipsip at pagpino nito ay isang malaking problema. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito maa-absorb. Sa asensya, ang lupaing inabandona ng langit ay siya ring mundo kung saan nilikha ni Panguang Amang Diyos ang mundo. Ito ay pinabayaan lamang ng daan ng langit, kaya't ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay naging magulo at nabuo ang isang uri ng kapangyarihan. Ngunit ito pa rin ang kapangyarihan sa ilalim ng Great Tao sa loob ng celestial body, na maaaring makuha at mapino. Hanggat maaari mong mapaglabanan ang epekto ng kapangyarihan ng Great Wilderness at malagpasan ang limitasyon ng iyong pagtitiis ng kalooban, maaari mong makuha ang kapangyarihan ng Great Wilderness para sa iyong sariling paggamit. Siyempre, may ilang mga tip na maaari kong ituro sa iyo. Bukod dito, naobserbahan ko ang iyong sitwasyon sa paglilinang. Ngayon ikaw ay nasa landas ng pagpapatunay sa Tao ng may puwersa. Marahil ang kapangyarihan ng Great Wilderness ang magiging pagkakataon mo para patunayan ang Tao at makapasok sa kaharian ng Holy Tao. Matapos marinig ito, nagulat si Yang Yiyan. Gaya ng inaasahan, tinanong niya ang tamang tao. Yumuko siya at humingi ng payo, pakiusap, turuan mo ako, Senior Fusang. Kung mapapatunayan niya talaga ang Tao, hahayaan siya nitong tumawid sa Dragon Gate. Paanong hindi siya matutuwa? Ang sagradong puno ng fusang ay talagang karapat-dapat na maging likas na espiritual na ugat na nagsilang ng kaguluhan. Ayon sa kanya, sinuri ito ni Yang Yiyan at talagang may katuturan ito. Ang sinaunang Great Wilderness World ay orihinal na bahagi ng God Realm, ngunit pagkatapos ng bawat malaking sakuna sa ilalim ng walang katapusang kapahamakan ng Heavenly Tao, ito ay malubhang na pinsala at iniwan ng Heavenly Tao, o inabandona ng Hongjun, kaya ang sinaunang Great Wilderness na walang operasyon ng Heavenly Tao, lahat ng uri ng langit at earth ay naging magkahalong puwersa sa pagitan ng langit at lupa. Puwersa. Ngunit sa asensya, ito pa rin ang kapangyarihan sa ilalim ng dakilang Tao sa loob ng celestial body, pinaghalo-halong lamang, nang walang iba't ibang mga katangian ng kapangyarihan ng banal na mundo, ang mga katangian ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, kulog, at iba pa. Na hindi maaaring makuha. Ngunit ang ugat ay nandyan pa rin, ito ay kapangyarihan pa rin. Ang kahulugan ng sagradong puno ng fusang ay maaari itong makuha at mapino, ngunit ito ay magiging isang pagsubok ng lakas ng loob. Gayunpaman, may mga maliit na trick at diskarte. Kung malalampasan mo ito, walang magiging problema. Ang kapangyarihan ng ligaw ay magiging isang pagkakataon din para sa kanya upang patunayan ang Tao na may kapangyarihan, na magiging isang pagkakataon para sa kanya. Natural na sasamantalahin ni Yang Yiyan ang ganitong pagkakataon. Kabanata 3185 ang takot sa puso ng Yin Yang Daoist. Noong si Yang Yiyan ay nasa sinaunang ilang nagtatanong sa sagradong puno ng fusang tungkol sa kapangyarihan ng sinaunang kagubatan. Ang misteryosong bulwagan ng Yin Yang Daoist School, isang tinig ng galit ang narinig, munting magnanakaw, dudurugin kita hanggang sa abu, ang clone ay pinatay, at ang hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap at pagkalkula ay inani ni Yang Yiyan. Paano ito matitiis ng Yin Yang Daoist Master? Ang kanyang sumabog ang baga. Guro. Ang galit na boses na ito ay umalingaw sa buong Yin Yang Daoist School. Isang serye ng malalakas na aura ang lumitaw sa labas ng Daoist Masters Hall sa unang pagkakataon upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ito ay isang magandang bagay na magkaroon ng mga subordinate na nagmamalasakit sa kanya. Pero, ang bagay na ito ay hindi maluwalhati para sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, lihim na kinakalkula ng Yin Yang Daoist Master ang sagradong puno ng fusang gamit ang kanyang clone, at hindi pinaalam sa mga tao, at hindi rin niya gustong malaman ng mga tao. Lalo na ang katotohanan na ang kanyang clone ay talagang nawasak ni Yang Yiyan, napakahiyang ipagkalat ito, at hindi niya dapat ipaalam sa mga tao. Naramdaman ang pagdating ng isang subordinate sa labas ng bulwagan, huminga ng malalim ang Yin Yang Daoist at marilag na sinabi, wala, lahat, umalis. Kahit na ang mga makapangyarihang lalaki sa labas ng bulwagan ay medyo nalilito, narinig lamang nila ang galit na boses ng Daoist, ngunit hindi sila nang ahas na magtanong pa. Yumuko sila at umalis. Mabilis silang dumating at umalis. Ang bulwagan ng psychedelic office ay kumikislap na may banal na liwanag. Isang taong mapatla ang mukha at may sakit na hitsura ang lumitaw. Mahirap talagang sabihin ang kanyang edad. Kung naruroon si Yang Yiyan, tiyak na makikilala niya na ang taong ito ay ang Yin Yang Daoist, na kamukhang kamukha ng kanyang clone. Ang taong ito ay ang tunay na Yin Yang Daoist. Ang mga damit na suot niya ay puti sa harap at itim sa likod, at ang itim at puti ay sumisimbolo din ng Yin at Yang.
Ang abnormal na kulay ng balat ng Yin Yang Daoist ay hindi nagpakita ng kanyang galit sa ngayon. Nakatingin sa langit sa bulwagan, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang bagay na ito ay hindi malalaman ng isang nasasakupan, kaya maaari ba itong kalimutan? Siyempre hindi. Sa katunayan, sa apat na dakilang Daoist Master sa God Realm, ang Yin Yang Daoist ang unang naging madilim at makitid ang pag-iisip. Hindi lamang winasak ni Yang Yiyo ang kanyang Yin Yang clone at naging sanhi ng pagkawala ng 1,000,000 taon ng Taoismo, ngunit nataman din ang kanyang mukha. Paano malalamon ng marangal na Yin Yang Daoist Master, na kilala bilang ang Great Yin Yang Sage, ang mabahong hininga na ito? Dapat mabawi ang mukha na ito. Ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba, dahil ito ay may kinalaman sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang Yin Yang Daoist Master ay may gusto din sa likas na espiritual na pinagmulan ni Yang Yiyo. Ngayon alam na niya na bukod sa sagradong puno ng Fusang, mayroon ding sagradong punong Green Willow si Yang Yiyo. Kaya kailangan niyang hanapin si Yang Yiyo ng palihim. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Yin Yang Daoist Master ay bumulong sa bakanting bulwagan, nasaan ang itim at puti. Sa sumunod na sandali, sa likod ng Yin Yang Daoist Master, dalawang grupo ng ambon, isang itim at isang puti, ang lumitaw mula sa manipis na hangin at naging isang lalaking nakaitim na nakasuot at isang lalaking nakasuot ng puting damit. Pagbati sa Daoist Master. Nagbigay-pugay ang dalawang tao. Hindi ito dapat malaman ng iba, ngunit maaari itong dalawang taong ito. Sila ang mga bantay ng Yin Yang sa paligid niya, na parang mga anino. Wala pang nakakita sa kanila maliban sa Yin Yang Daoist Master. Ito ay pinakamahusay na hayaan ng mga itim at puting gwardya na pangasiwaan ang mga gawain ni Yang Yiyo. Hey, pumunta ka kay Guhong Huang at ibalik sa akin si Yang Yiyo. Kung hindi mo na siya maibabalik na buhay, patayin mo siya. Mayroon siyang dalawang likas na espiritual na ugat, si Green Willow at Fusang. Kung wala na ang batang iyon sa Hong Huang at bumalik sa gitnang Yunmen ng God Realm. Ikalat mo ang balita at hayaan ang Shire Clan na salakay ng ibang linya ng Yunmen Dao. Hanapin ang clone ng Shire King at tulungan siya sa pag-atake sa Yunmen Heaven ng buong lakas. Hey, kung mabaigo si Guhong Huang, makiisa kayong dalawa sa ibang puwersa sa Flashing God Realm para sirain ang Yunmen Heaven para sa akin. Bilang karagdagan, maaari kang pumili ng mga taong pupuntahan. Kung maaari, subukang huwag gawin ito sa iyong sarili upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang problema. Si Yang Yiyo ay may dalawang likas na espiritual na ugat sa kanyang mga kamay. Sa karamihan, maaari siyang magkaroon ng lakas ng ikatlong antas ng Saint Dao. Maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Tinitingnan ko lang ang mga resulta. Una, kung mabibihag mo ng buhay si Yang Yiyo, pinakamahusay na ibalik siya. Kung hindi mo kaya, patayin mo na lang siya. Pangalawa, ibalik ang dalawang likas na espiritual na ugat. Pangatlo, sirain ang pundasyon ng Yunmen at hayaan ang clone ng Shire King na pakilusan ang Shire Clan sa God Realm para gawin ito. Sa tingin ko ay oras na para maupo sila. Oo, Daoist Master, susundin ko ang utos mo. Pumunta ka. Ikanaway ni Daoist Master Yin Yang ang kanyang kamay, at nawala ang mga itim at puting gwardya sa bulwagan. Sana hindi alam ng tatlong matandang immortal na iyon, sabi ni Daoist Master Yin Yang sa sarili. Ang tatlong matandang immortal na binanggit niya ay natural na tumutukoy sa mga Daoist Masters ng iba pang tatlong pangunahing sekta. Sa katunayan, alam niya na nang ang kanyang clone at Yang Yiyo ay nag-away ng gusto, ang espasyo ng tanggo ay gumuho, at ang ingay ay masyadong malakas, na maaaring nakakuha ng atensyon ng iba pang tatlong sekta. Sa oras na iyon, si Yang Yiyo ay may dalawang likas na espiritual na ugat sa kanyang mga kamay, na tiyak na isang kayamanan na ikainggit ng malalakas na lalaki ng banal na Dao. Sa sandaling ito, ipinadala niya ang mga itim at puting gwardya, sa isang banda, upang direktang pumunta kay Yang Yiyo sa sinaunang ilang. Kung matagal nang umalis si Yang Yiyo sa sinaunang kagubatan, bumalik sana siya sa Yunmen Heavenly Court. Sa oras na iyon, hindi magiging madali para sa Yunmen Heavenly Court na pumasok na may haligi ng swerte. Sa ganitong paraan, handa siya para sa parehong mga sitwasyon, pina-flash ang clone ni King Shire at ang puwersa ng God Realm para sa lakayin ng Yunmen Heavenly Court. Ang iba ay hindi alam ang tungkol kay Haring Shire, ngunit alam ng apat na pangunahing sekta sa kanilang God Realm kung ano ang nangyayari. Kung lahat sila ay kumilos, ang banal na emperador ng langit at si Haring Shire ay hindi magkakaroon ng parehong pagkatalo. Sa kasamaang palad, hindi sila makagawa ng aksyon. Sa ilalim ng kalooban ng langit, ang angkan ng Holy Heavenly Emperor ang napahamak. Kung sila ay kasangkot, hindi sila makakakuha ng anumang mabuti, ngunit magdurusa din ng husto. Bukod dito, hindi alam ng Holy Heavenly Emperor ang mga kahihinatnan at inilabas ang kanyang espada laban sa langit, na siya mismo ang may kasalanan. Tungkol naman sa angkan ng Shire, pumikit ang mga tao ng apat na pangunahing sekta. Ngayong si Yang Yiyan ay ang Holy Heavenly Emperor, aktwal niyang sinimulan muli ang Heavenly Court at itinatag ang Daoist Sect. Walang alinlangan na ang isang bagong walang katapusang kalamidad ay malapit nang magsimula. Sa pagkakataong ito pa rin ang sama ng loob sa pagitan ng Shire Clan at ng kanyang Holy Heavenly Emperor Heavenly Court, na siya ring dahilan at epekto na inilatag sa nakaraan. Ayaw nilang makisali.
Ngunit sa kasamaang palad, ayon sa mga benepisyo, tulad ng pagsira sa Yunmen Heavenly Court, maaaring hatiin ang haligi ng swerte. Kasabay nito, sa tulong ng kanilang dalawang pangunahing istasyon, ang Shire Clan na nakatago sa God Realm ay naalis. Ang walang pakialam dito noon ay hindi nangangahulugang wala na silang pakialam dito sa pagkakataong ito. Siyempre, pwede silang palihim na dumating. Pagkatapos ng lahat, ang God Realm ay kabilang sa God Clan, at ang Shire Clan ay hindi maaaring umiral. Bukod dito, sa ilalim ng kagustuhan ng Heavenly Dao, kakailanganin nilang harapin ang kalamidad sa pagkakataong ito, ngunit ito ay maaaring ang pinakamaliit na presyo. Sa pag-iisip ng mabuti, ang kanyang pagkalkula sa pagkakataong ito ay nagsimula sa Fusang Divine Tree, na maaaring naging simulan ng malaking kalamidad. Ang Yin Yang Daoist Master ay tumingin sa langit at ngumiti ng mapait at sinabi sa kanyang sarili, Daozo, hinahayaan mo bang ang Yin Yang Daoist sect ang unang humarap sa kalamidad? Walang sumagot sa kanya. Ngunit habang iniisip ito ng Yin Yang Daoist, mas naramdaman niyang may mali. Nadama niya na ang hindi masusukat na sakuna na ito ay maaaring hindi lamang ang pagpapatuloy ng sama ng loob sa pagitan ng Holy Heavenly Emperor at ng Shire King, ngunit maaaring ito rin ay isang kaguluhan sa buong God Realm. Parang palaki ng palaki ang gulo na ito. At ang nanggugulo ay si Yang Yiyo. Naisip ito ng Yin Yang Daoist at naramdaman niyang pinaalis niya ang mga itim at puting gwardya, na tila medyo mali. Ngunit ang balat ay nawala, ang mga tao ay nawala, at walang paraan upang iligtas ang bagay na ito. Alam ko ring gawin ito ng isang hakbang. Sa isang pagkakataon, umaasa ako na ang langit na Panginoon ay hindi masyadong maglaro sa pagkakataong ito. Gusto kong lumaban. Pero wala akong lakas ng loob. Hindi siya ang baliw na tao tulad ng Holy Heavenly Emperor na nang-ahas na bumunot ng espada sa langit. Mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, maraming mga baliw na lumalaban sa langit, ngunit wala sa kanila ang may magandang wakas. Hindi ko alam kung anong pipiliin ni Yang Yiyo sa hinaharap. Anyway, ginawa niya ang unang hakbang, o sinindihan niya ang fuse ng sakuna, na maaaring ituring bilang pagkumpleto sa misyon ng kalooban ng langit na Dao. Ang kamalayan ng Heavenly Dao ay lubhang kakaiba. Walang utos, ngunit gagawa ka nito ng mga bagay na sumasabay sa agos. Halimbawa, nagplano siya laban kay Fusang. Marahil ang layuning ito ay naitanim na noong siya ay nagbalak laban sa sagradong puno ng Fusang. Hindi ko alam kung bakit biglang nakaramdam ng takot ang Yin Yang Daoist sa kanyang puso. Ang paraan ng ang langit ay hindi perpekto, at kailangan nito ng paulit-ulit na pagbibinyag ng malalaking sakuna upang mapanatili ang normal na operasyon, at ang bawat malaking sakuna ay nangangahulugan ng isang malabundok na pagpatay ng paulit-ulit. Kabanata 3186 na nilamon at pino ang unang untibak ng primordial power. Natural na hindi alam ni Yang Yiyan na nagsimula na ang paghihiganti sa kanya ng Yin Yang Daoist. Sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang mga salita ng Fusang Divine Tree, tila nagbukas siya ng isang bagong mundo at nakahanap ng sariling paraan upang patunayan ang kanyang paraan. Itinuro sa kanya ng Fusang Divine Tree ang trick ng pagpino sa hinihigop na primordial power at nilutis ang ipinagbabawal na spell na hindi nakakakuha ng primordial power. Sa katunayan, walang daya. Napakasimple kapag naunawaan mo ito. Kaya lang maraming Diyos ang hindi naiintindihan ito. Para sa ilang mga lumang antigo, ang pagsipsip at pagpino sa kapangyarihan ng ilang ay hindi lihim. Kung tuwirang sabihin, ang marahas na kapangyarihan ng ilang ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kung ikukumpara sa attribute power na alam mo, ang attribute power ay inuri at dinadalisay sa ilalim ng operasyon ng daan ng langit, kaya mas madaling makuha. Kapag nagsasanay, hanggat mayroon kang kaukulang mga kasanayan, maaari mong makuha ang purong kapangyarihan ng katangian, kaya walang salungatan. Ang kapangyarihan ng ilang ay ang lahat ng kapangyarihan na pinaghalo, nang walang anumang pag-uuri, ang labanan ay napakalaki, at ang lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay pinagsama-sama. Nagre-resulta ito na kapag ang kapangyarihan ng ilang ay nasisipsip, ito ay sesabog sa katawan na may maraming mga katangian tulad ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, kulog, at iba pa. Walang paraan upang harapin ito, at hindi ito mapadalisay at masipsip. Ang trick na ibinibigay ko sa iyo ay talagang walang daya. Ang lansihin ay simple at walang pakundangan na sumipsip at pinuhin ito. Ito kaya sabi ko kailangan mo ng lakas ng loob. Una mong sinisipsip ang isang sinag ng kapangyarihan ng ilang upang pinuhin ito sa pamamagitan ng puwersa, upang umangkop sa sinag ng kapangyarihan ng ilang na sumasabog sa iyong katawan. Ang prosesong ito ay dapat na masakit, ngunit kailangan mong igiit ang iyong mga ngipin at kumapit. Kung malalampasan mo ito, magtatagumpay ka. Kapag na-absorb mo ang unang sinag, ang ikatlong sinag. Hanggang sa ikasyam na sinag, magagawa mong umangkop sa kapangyarihan ng ilang. Siyempre, kung mayroon kang espesyal na kasanayan, magkakaroon ng pagpapala, at ang sakit na iyong tinitiis ay medyo mababawasan. Bilang karagdagan, mayroon kang Fountain of Youth, naniniwala akong lubos mong mapaamo ang kapangyarihan ng ilang. Kapag kinokontrol mo ang kapangyarihan ng ilang, ito ay katumbas ng pagkontrol sa pinakamakapangyarihang puwersa sa ilalim ng celestial body.
Sa hinaharap, maaari mong makuha at pinuin ang anumang kapangyarihan kapag bumalik ka sa God Realm. Ang pinakamahalagang punto ay ang kapangyarihan ng ilang ay ang pinakamahusay na tulong upang patunayan ang katotohanan ng may puwersa. Kung ikaw ay mapalad, maaari mong mapatunayan ang katotohanan sa isang iglap. Matapos makinig sa paliwanag ni Fusang Shensho, ang mga mata ni Yang Yiyo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Salamat sa iyong paggabay, Senior. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao para pasalamatan si Fusang Shensho. Dapat lang. Kung kailangan kitang pasalamatan, dapat ako ang magpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Kahit na ang Fusang God Tree ay palaging nasa anyo ng isang puno ng Diyos, nagsasalita ito sa isang matandang boses, hindi nagmamadali o mabagal, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang matandang lolo sa tabi, napakabait. Sumunod, nagsimulang magsanay si Yang Yiyo. Nais niyang subukang sumipsip at pinuin ang kapangyarihan ng ligaw. Ayon sa Fusang God Tree, talagang malaki ang posibilidad na magtagumpay siya. Tama ang isa sa mga salita ng Fusang God Tree. Mayroon siyang Fountain of Youth, na isa sa mga malalaking hakbang upang mapataas ang rate ng tagumpay. Ngunit may dalawang pinakamahalagang bagay na hindi alam ng Fusang God Tree. Isa sa kanila ay ang kanyang pagsasanay. Qiankun Dao Sid Gong. Ang Qiankun Dao Sid mismo ay maaaring pinuin ng multi-attribute na kapangyarihan. Ang huling isa ay ang kanyang pinakamalaking pag-asa, na kung saan ay ang kanyang likas na pisikal na talento. Ang perpektong pangangatawan ay ginawa siyang isang perpektong ginintoang elixir sa simula, na nagpapahintulot sa kanya na tumawid sa mga antas at durugan ng mga magsasaka ng parehong kaharian hanggang ngayon. Ang pangangatawan na ito ay masasabing ipinanganak upang makayanan ng multi-attribute power. Ang pagkakaroon ng 10 malalaking puno ng Dao sa katawan ay isang magandang patunay. Ang 3 puntos na pinagsama-samang ito ay nagbigay sa kanya ng likas na kalamangan na wala sa iba. Kung tungkol sa lakas ng loob. Ang bagay na ito ay talagang umiiral para sa bawat practitioner. Kung wala kang isang malakas na paghahangad kapag nagsimula ka sa landas ng paglilinang, hindi mo maaaring linangin ang batas. Siyempre, naniniwala si Yang Yiyo na ang kanyang paghahangad ay mas malakas kaysa sa iba. Kaya naglakas loob siyang subukan. At sinabi rin sa kanya ng Fusang God Tree ang isang trick na hindi isang trick. Ang isang maliit na pagtatangka, na pinatong sa 9 na beses, unti-unting umaangkop sa kapangyarihan ng ligaw, ay tagumpay. Ito ay talagang simple at magaspang. Pero kung maraming tao ang hindi nakakaalam, how dare they try? Ito ang pakinabang ng pagtuturo ng isang tao, at ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong naglilinang ng tao ay dapat magkaroon ng mana, mga Panginoon, at iba pa. Anumang bagay na may mga nauna sa pagtatanim ng mga puno at mga inapo na tinatamasa ang lilim ay ang pagpapatuloy ng mana at kaluwalhatian. Kaya pinahalagahan at pinasalamatan ni Yang Yiyo ang Fusang God Tree. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, inayos ang kanyang estado, at sa isang pag-iisip sa kanyang puso, hinigop niya ang isang tipak ng ligaw na kapangyarihan sa kanyang katawan. Isang butil. Parang isang tipak ng tabako sa kanyang katawan. Bagamat handa na siya, nang pumasok sa kanyang katawan ang tipaklong ito ng ligaw na kapangyarihan, nagbago pa rin ang kanyang mukha. Sa panloob na pangitain, ang hibla ng primitive power na ito ay parang bahaghari, na may makikinang na kulay, ngunit agad itong sumabog pagkatapos pumasok sa katawan, nahati. Sa 2, 4, 8, at iba pa. At iba pa, nahati ito sa parami ng parami. Sa isang iglap, daan-daan sila. Ang mga fission primitive power na ito ay napunta sa lahat ng direksyon, at ang pagkawasak sa katawan ay nagsimula kaagad. Sa kabutihang palad, sa mga tagubilin ng sagradong puno ng Fusang, naghanda na si Yang Yiyo. Siya ay naglatag ng lambat sa kanyang katawan ng maaga, naghihintay lamang sa sandaling ito. Ano ito? Ito ay ang kanyang sariling magic power na bumuo ng isang tansong pader at bakal na pader upang matiyak na ang mga primitive na puwersa ay hindi kumalat at magdulot ng malakihang pinsala sa kanya. Bagamat mayroong daan-daang primitive forces na nahati, ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang malakas na magic power upang bumuo ng isang pagkubkob upang labanan ang pinsala ng primitive forces. Nang sumugod ang mga primitive forces at bumangga sa kanyang magic power. Biglang, boom, 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 sumirit, sumirit. Ang banggaan ng dalawang puwersa ay parang isang kemikal na reaksyon, na gumagawa ng isang dagandong na tunog. Parang usok. Para itong sulfuric acid na dumampi sa laman. Sa sandaling ito, ang pader na tanso at pader na bakal na nabuo ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ay ang flesh wall, at ang split primitive force ay sulfuric acid. Maaari mong isipin kung gaano kakilakilabot ang gayong banggaan. Siyempre, ito ay isang metapora sa oras na ito, at ang totoong sitwasyon sa katawan ay 12-12 beses na mas trahedya kaysa sa metapora na ito. Parehong malakas ang reaksyon ng kanyang kaluluwa at katawan, na parabang nilalamon, at ang sakit ng libu-libong palaso na tumutusok sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapasigaw habang nanginginig ang buong katawan. Ngunit palagi niyang ipinipilit na patakbuhin ang pamamaraan upang patuloy na gabayan ang kapangyarihan ng mahika upang pilitin itong malapit sa kapangyarihan ng ilang, lumiliit at pumapalibot sa kapangyarihan ng ilang upang pinuhin ito. Ito ay talagang isang pagsubok ng paghahangad.
Siya ay sumigaw, ngunit hindi siya tumigil sa pagpapatakbo ng pamamaraan. Buo ang kanyang paniniwala sa sinabi ng Fusang God 3, hanggat kaya niya itong lampasan, siya ang mananalo. Nagsimula ang napakahirap at mahabang daan ng pagdadalisay. Lumipas ang 3 buwan sa isang iglap. Sa wakas ay tiniis ni Yang Yian ang sakit sa loob at labas ng kanyang katawan at kaluluwa. Unti-unting lumaban. Ngunit hindi niya pinino ang kapangyarihan ng ilang. Ngunit ito ay hindi walang pakinabang, hindi bababa sa maaari niyang tiisin ang sakit, at siksikan ang saklaw ng kapangyarihan ng ilang. Lumipas ang 3 buwan. Sa wakas, inipit niya ang kapangyarihan ng ilang sa isang patay na sulok at nagsimulang pinuhin ito ng paunti-unti. Pagkaraan ng isa pang 3 buwan, ang pagdadalisay ay nag-alinlangan, nakatumbas ng kanyang mahiwagang kapangyarihan na kumagat sa unang kagat ng kapangyarihan ng ilang. Ang lahat ay mahirap sa simula, at ang paggawa ng unang hakbang ay ang pundasyon para sa hinaharap. Tumawa si Yang Yian. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto ng Fusang God 3 na sumipsip siya ng butil sa simula at kainin ito. Kung meron pa, siguradong hindi makakalaban ang mana niya. Naniniwala siya na pagkatapos ganap na lemunin ang unang sinag ng primordial power na ito, ang kanyang mana ay magiging katumbas ng isang refinement, tulad ng prinsipyo ng katawan ng tao na gumagawa ng mga antibodies kapag ito ay may sakit. Makalipas ang kalahating taon, biglang binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Nagtagumpay siya. Nilamon at pinino ang unang sinag ng primordial power. Ang mahabang marcha ang unang hakbang, at ang susunod na daan sa wakas ay nagkaroon ng malakas na kumpiyansa at direksyon. Bukod dito, pagkatapos niyang lunukan at pinuhin ang unang sinag ng primordial na kapangyarihan, natuklasan niya ang isang kababalaghan na nagpasigla sa kanya. Ibig sabihin, nalaman niya na ang kapangyarihan ng batas chi ay nabago at na-upgrade sa mas mataas na antas. Alam niya, ano ang ibig sabihin nito ng napakahusay. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang unang hakbang sa daan patungo sa pagpapatunay ng tao ay nagawa na, at may direksyon. Ang pagpapatunay ng tao ng may puwersa, ang kapangyarihan ng primordial na kapangyarihan ay isang pagkakataon. Nakita na ito ni Yang Yiu ngayon. Pinipigilan ng pananabik sa kanyang puso, nagsimula siyang sumipsip ng kapangyarihan ng primordial power sa pangalawang pagkakataon. Mayroong 9 na antas sa kabuuan, at hindi niya maipagmamalaki. Ang unang sinag ay umabot sa kanya ng halos 1 taon at kalahati, at ito ay tumatagal ng 9 na beses, na tumatagal ng ilang oras. Siyempre, ito ay ilang dekada lamang, na hindi para sa isang Diyos, ngunit kapag tinitiis ang 9 na matinding paakit, ang ilang dekada ay isang mahabang panahon. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na sulit na magdusa ng kaunti. Sa kabutihang palad, habang nagpapalipat-lipat siya ng kanyang mana, hinimok niya ang Fountain of Youth na palitan ng kanyang pagkonsumo ng mana, kung hindi ay maaaring nasa napakasamang kalagayan siya. Kabanata 3187 ang unang santo sa makabagong panahon. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay pagkatapos niyang pinuhin ang unang hibla ng kapangyarihan ng Great Desolation, ang kasunod na pagpino ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Noong una ay tinatayang aabutin ng humigit kumulang 20 taon upang makumplito ang 9 na pagpipino, ngunit sa katunayan, natapos niya ang ika-9 na pagpino sa ika-10 taon. Ang agwat ng oras sa pagitan nila ay mas mabilis at mas mabilis, na nagpaalala kay Yang Yian ng pariralang, practice makes perfect, o na ang antas kung saan siya umangkop sa kapangyarihan ng Great Desolation sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas. Sa pangkalahatan, pagkatapos niyang makumpleto ito ng 9 na beses, siya ay itinuturing na matagumpay. Dahil nalaman niya na ang kapangyarihan ng batas at chi na napagbagong loob sa kanyang katawan ay sumailalim na sa isang qualitative change. Ang susunod na hakbang ay malakihang pagsipsip at pagpino. Ayon sa mga salita ng Fusang God 3, ang pagpino sa lahat ng kapangyarihan ng batas at chi sa katawan ay makumplito ang paglilinang ng kapangyarihan ng Great Desolation, at sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng batas at chi ay magiging mas mataas na antas ng kapangyarihan. Kung mapapatunayan mo ang paraan upang maging santo ay susi rin dito. Ang pagpapatunay ng paraan ng may puwersa ay ang pagbabagong anyo pagkatapos isagawa ang kapangyarihan sa limitasyon. Ito ay napakahirap. Ngunit sa wakas ay nagngangalit siya at nagtiyaga. Matagumpay na gumawa ng isang hakbang pasulong. Huminga ng malalim, inayos ni Yang Yian ang kanyang estado sa pagkakataong ito at nagsimulang ganap na maunawaan at pinuhin ang kapangyarihan ng Great Desolation. Sa pagkakataong ito, ganap na hinigup ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Great Desolation sa kanyang katawan. Hindi na naramdaman ni Yang Yian ang sakit sa simula. Siya ay umangkop sa kapangyarihan ng Great Desolation. Ang susunod na hakbang ay upang ganap na pinuhin ang kapangyarihan ng Great Desolation at ang pagsasanib ng Faki sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay magtatagal, at hindi nagmamadali si Yang Yian. Nagsimula siya ng hakbang-hakbang. 3 taon, 5 taon, 10 taon. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Hanggang sa makalipas ang 100 taon, sa wakas ay napino ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Faki sa kanyang katawan hanggang sa huling yugto. Sa banal na kaibuturan, ang huling tipak ng kapangyarihan ng Faki ay sumanib sa kapangyarihan ng Great Desolation. Boom!
Habang nakumpleto ang huling pagsipsip ng kapangyarihan, isang mapurol na tunog ang nagmula sa Divine Core. Pagkatapos ay kumikislap ang lahat ng magic power na ilaw, na naglalabas ng makulay na halo. Tumingin ng mabuti si Yang Yian at parang pamilyar na pamilyar siya. Ito ay kapareho ng kulay ng banal na liwanag ng 10 malalaking puno ng Dao. Ang kanyang 10 mahusay na katangian ng mga puno ng Dao ay may 10 iba't ibang kulay ng katangian, at ganoon din ang totoo para sa kapangyarihan ng Faki na natapos na ang ebolusyon nito sa sandaling ito. Alam na ito ang katangiang dala ng kapangyarihan ng ligaw. Ang kapangyarihan ng ligaw ay ang pagsasanib ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ngayon ito ay ang pagsasanib at pagpipino ng kanyang kapangyarihan ng batas. Hayaang itaas ang kapangyarihan ng batas sa katawan sa mas mataas na antas. Sa sandaling ito naramdaman ni Yang Yian ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay mayroon ding magandang pakiramdam. Sa sandaling ito, tila mayroon siyang mga mata at tainga sa buong katawan, at mayroon siyang pakiramdam ng transcendence. Naramdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang mabangis na kapangyarihan na nasa lahat ng dako ng mundo sa labas ng kanyang katawan, tulad ng mga bundok at dagat, at tila isang balahibo. Talagang tumagos sa mundo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian kung ano ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan. Ang isang butil ng buhangin sa lupa ay naglalaman ng kapangyarihan, ang isang dahon ay naglalaman ng kapangyarihan, at ang hangin ay naglalaman din ng kapangyarihan. Pakiramdam niya ay parang nasa dagat siya ng enerhiya sa sandaling ito. Hanggat gusto niya, ang mga enerhiyang ito ay maaaring kunin niya at maging sariling kapangyarihan. Ang sarap sa pakiramdam. Sa katunayan, alam niya na ito ay hindi isang ilusyon, ngunit isang tunay na bagay. Dahil naramdaman niya na lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa ay pinagmumulan ng kapangyarihan. Lahat sila ay matatawag na kanyang sariling magic power. Ito ay hindi pa naganap. Nanatili lang si Yang Yiu sa ganitong estado, maingat na naramdaman ang kababalaghang ito. Sa isang tiyak na sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sinabi, ang daan ng kapangyarihan, magtipon. Ang salitang, magtipon, ay nahulog. Nagulat ang langit at lupa. Boom! Dumagundong ang kulog sa itaas ng siyam na langit. Sa sandaling ito, halos magkasabay na nagising ang ibong may halong buhok at ang sagradong puno ng fusang mula sa kanilang pagtatanim. At ang katawan ni Yang Yiu ay unti-unting kumukuha ng malabo na ambon. Sa itaas ng kalangitan, isang sinag ng liwanag ang tila nagmula sa labas ng siyam na langit, na nagniningning ng diretso pababa, at nahulog lamang kay Yang Yiu. Ang may halong buhok na ibon ay sinampal ang kanyang mga labi at napabulalas, ang mahinang manok na ito. Talagang nagtagumpay sa pagpapatunay sa tao. Pinatunayan ni Dao Yuyang ang tao ng ligaw na may kapangyarihan, lumitaw ang pangitain ng dakilang Dao, at nakapasok siya sa pagiging santo ng perpekto. Nagulat ang matandang tinig ng sagradong puno ng fusang. Kung pag-uusapan, sa mga tuntunin ng pagpapatunay ng katotohanan ng isang tao ng may puwersa, ang mahinang ito ay maaaring ang unang tao sa modernong panahon, tama ba? Sabi ng ibon na may halong buhok. Totoo iyan. Pagkatapos ng mga sinaunang panahon, walang nagtagumpay na patunayan ang Dao ng may puwersa. Pinili ng karamihan sa mga Diyos ang landas ng pagpugot sa tatlong bangkay at mga dakilang merito. Masyadong mahirap ang puwersa, at kakaunti ang maaaring magtagumpay. Wala akong masyadong pag-asa para sa kanya. Hindi ko inaasahan na magtatagumpay siya. Siya ay karapat-dapat sa banal na emperador. Napabuntong hininga ang fusang God Tree. Habang nag-uusap ang dalawa, ang ambon sa paligid ni Yang Yiu ay ganap na naging material, na bumubuo ng diameter na daan-daang metro, na bumabalot kay Yang Yiu dito. Hindi napigilan ng ibong may halong buhok, ito ba ang materialisasyon ng kapangyarihan ng prehistoric times? Hindi, ito ang condensation ng kapangyarihan ng lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa. Tanging ang mga nakauunawa sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ang maaaring pakilusan ang kapangyarihan ng lahat ng bagay upang maging hugis. Ang kapangyarihan ng prehistoric na panahon ay bahagi lamang ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Mula ngayon, si Brother Yang ay magiging isang hindi magagapi na pag-iral sa parehong paraan tulad ng mga taong isinilang sa parehong paraan, na may pinakamakapangyarihang mga tao, na may pinakamakapangyarihang mga tao na isinilang sa parehong paraan, na may pinakamakapangyarihang mga tao, na may pinakamakapangyarihang mga tao na isinilang sa parehong paraan. Kaguluhan sa panahon ng pagbubukas ng langit siguro may pag-asa tayo sa paglalakbay na ito laban sa langit. Ang fusang God Tree ay hindi alam kung ito ay nakikipag-usap sa ibon na may halong buhok o sa sarili nito. Sa paningin ng dalawa, isang haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit sa itaas ng ulo ni Yang Yian, na nagniningning sa kanya, at nagkatawang tao ang enerhiyang namuo sa paligid niya. Sa ilalim ng liwanag ng dakilang Dao, siya ay talagang sasailalim sa isang qualitative na pagbabago. Naiinggit si Zamao Bird sa sarili.
Ang haligi ng liwanag na bumababa mula sa langit ay isang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa na makikita lamang kapag pinatutunayan ng isa ang Dao. Ito ay pagpapala ng dakilang Dao, na maaaring mapabuti ang pisikal na katawan at palakasin ang kaluluwa. Ito ang pangarap ng mga Diyos sa mundo. Iyan ang pagpapala ng Dao sa ilalim ng Great Dao, na mas malakas kaysa sa pagpapala ng Heavenly Dao. Ang sinaunang prehistoric na mundo ay inabandona ng Heavenly Dao. Walang pagpapala ng Heavenly Dao dito para sa pagpapatunay ng Dao. Ang tanging pagpapala na maaaring lumitaw sa sinaunang prehistoric na mundo ay ang dakilang Dao at ang mas mataas kaysa sa Dao Heaven, ang pagpapala ng dakilang Dao. Binyag ng dakilang Dao na banal na liwanag mula sa kaguluhan. Sabi ng sagradong puno ng Fusang. Ang may halong buhok na ibon ay nagsabi na may maasim na tono, ang mahinang ito ay gumawa ng kayamanan sa pagkakataong ito. Sa binyag nitong mahusay na paraan, hindi lamang siya magagapi sa parehong kaharian, ngunit wala ring problema sa pakikipaglaban sa mga kalaban sa mas matataas na antas. Kung makatagpo niya ang bastard ng ikatlong antas ng Saint Dao, tulad ng clone ng master ng yin-yang na ito. Malamang na ang mahinang tao na ito ay magiging tauling hihihi. Nakakatuwang isipin ito. Ang pinagmamasdan ng may halong buhok na ibon at ang sagradong puno ng Fusang ang pagbibinyag ni Yang Yiyo sa kaliwanagan mula sa gilid, nagkomento dito, ngunit pinuprotektahan din si Yang Yiyo. Ito ang sinaunang ilang, hindi isang mapayapang lugar. Kasabay nito, nakita ng buong God Realm ang light column sa itaas ng kalangitan at narinig ang dagandong ng kulog. Alam ng ilang lumang antigo na may nakamit na kaliwanagan at naging santo. Ito ang unang pagkakataon na ang isang tao ay nakamit ang kaliwanagan sa isang buong panahon. Nagkagulo ang God Realm. Nangangahulugan din ito na ang unang santo sa modernong panahon ay ipinanganak. Malaking bagay ito. Maraming mga sinaunang puwersa, at nagpadala sila ng mga tao upang mag-imbestiga. Sino ang nakamit ng kaliwanagan? Kabanata 3188 Pag-akit sa araw at buwan. Ang patuto ni Yang Yiyan sa pagkakataong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong God Realm. Ito ang unang tao sa modernong panahon na nagpakita sa langit at lupa upang patunayan ang katotohanan. Ito ay may malaking kahalagahan. Isa itong pag-asa para sa lahat. Dahil napakatagal na mula nang magkaroon ng patunay ng katotohanan, inisip ng lahat na ang kasalukuyang mga Diyos ng Hidaw ay walang pag-asa na makapasok sa kaharian ng banal na daan, at ang isipan ng lahat ay malungkot. Ngunit ang kakaibang kababalaghan na lumitaw sa kalangitan ngayon ay isang pagpapalang kababalaghan na natatangi sa patunay ng katotohanan. Siyempre, ito ba ay isang patunay ng katotohanan? Kung gayon, sino ang nagpatunay ng katotohanan at naging santo? Kailangang kumpirmahin ito. Napakahalaga ng bagay na ito, at halos lahat ng makapangyarihang puwersa sa God Realm ay nagpadala ng mga tao upang suriin ito. Sa Feisheng Mountain sa gitna ng God Realm, sa labas ng Nanchanman ng Yunmen Heavenly Court, bigla niyang tiningnan ang kakaibang phenomenon sa kalangitan, ngumiti at sinabi sa sarili, sa wakas naging santo. Hindi tulad ng iba, ang unang taong naisip ng Rabbit Lord ay si Yang Yiyan. Naniniwala siya na kung mayroong sinuman sa God Realm na makapagpapatunay ng katotohanan at maging isang santo, dapat ay si Yang Yiyan iyon. Sa Yin-Yang Daoist Hall, nakita din ng Yin-Yang Daoist Master ang kakaibang phenomenon sa kalangitan. Bilang isang Daoist Master, nagawa niyang matukoy ang pangkalahatang direksyon at ang resulta ng kakaibang phenomenon sa unang pagkakataon, na siyang celestial phenomenon ng isang taong nakakamit ng paliwanag. Sa sandaling ito, ang mukha ng Yin-Yang Daoist Master ay napakalungkot. Ang direksyon na nakita niya ay nasa sinaunang ilang, at sa walang dahilan, naisip niya si Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Alam niya sa kanyang puso na kung si Yang Yiyo iyon, kung gayon ang mga itim na gwardya na pinaalis niya ay maaaring hindi mapatay si Yang Yiyo, at maaaring nasa panganib pa. Dahil ang lakas at antas ng paglilinang ng mga itim na gwardya ay ang ikatlong antas ng Saint Dao. Bago makamit ni Yang Yiyo ang kaliwanagan, ginamit niya ang Green Willow Divine Tree upang patayin ang kanyang pangatlong antas na clone ng Saint Dao. Ngayon kung ang batang ito ay nakakamit ng kaliwanagan at naging isang santo, natatakot ako na ang ikatlong antas ng mga itim na gwardya ng Saint Dao ay hindi magiging kanyang kalaban, tama ba? Ngunit ang Yin-Yang Daoist Master ay tumalikod at umiling at ngumiti, sinabi sa kanyang sarili, hindi talaga. Ang Black Guard ay nasa tuktok ng ikatlong antas ng banal na landas, at siya ang hari na palaging nasa dilim. Siya ay 100 beses na mas maingat kaysa sa iba, at hindi siya nakikipaglaban ng direkta. Siya ay palaging umaatake sa pamamagitan ng 4 na antas ng kadiliman. Siya ay isang poike sa kadiliman. Ang Holy Path ay natalo ng Black Guard. Ang dahilan kung bakit nagawang patayin ni Yang Yiyo ang aking clone ay dahil sa pagiging pabaya ko at inilabas ko ang madilim at nakakatakot na pinto nang magulat ako. Naipaliwanag ko na ito sa Black Guard. Hanggat ikaw ay maingat at sapat na maingat upang gumawa ng mga pag-iingat ng maaga, kahit na ang madilim na pinto ni Yang Yiyo ay malakas, hindi mo maaaring saktan ng Black Guard. Bukod dito, ang batang ito ay halos isang maliit na santo sa unang antas ng banal na landas. Sa mga tuntunin ng paglilinang, sapat na ang Black Guard para durugan siya. Ang Yin-Yang Daoist Master ay nakipag-usap sa kanyang sarili, tulad ng isang demonyo. Talagang galit siya kay Yang Yiyo.
Nawalan siya ng clone at inalis ni Yang Yiyo. Malaki talaga ang puot na ito sa kanya. Kung hindi siya isang Daoist Master, at kung hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang katayuan, at kung hindi siya direktang nakagawa ng aksyon sa ilang kadahilanan, siya mismo ang pumatay kay Yang Yiyo. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na mahahanap ng Blackguard si Yang Yiyo sa sinaunang ilang at mahuli ang bata para harapin niya. Gayunpaman, alam ng Yin Yang Daoist Master ang kakaiba ng sinaunang ilang. Hindi madaling makahanap ng tao, ngunit ang pangitain ng Taoismo ay nagbigay ng gabay. Naniniwala ako na mahahanap ng Blackguard si Yang Yiyo. Siyempre, kahit hindi niya mahanap, hindi mahalaga. Ang White Guard ay ipinadala niya at tumahak sa ibang landas, isang landas upang sirain ang Yunmen Heavenly Court. Gustuhin mang magtago ni Yang Yiyo, hindi niya maitago. Kung ang kanyang lumang pugad ay kinubkob, siya ay palaging magpapakita. Sa simula, ang master ng Yin Yang Daoist ay naghanda ng dalawang bagay, isang bukas at isang madilim, upang gantihan si Yang Yiyo. Speaking of which, sa totoo lang, mas naaayon sa kanyang isipan ang tinahak na landas ng White Guard. Direkta niyang ipinakalat ang balita sa angkan ng Shearers sa God Realm at pagkatapos ay nag-flash ng iba pang puwersa sa God Realm para magkaisa at salakayin ang Yunmen Heavenly Court. Ang ganap na pagsira sa pundasyon ni Yang Yiyo ay isang dagok kay Yang Yiyo. Ang Yin Yang Daoist Master ay puno ng mga inaasahan para dito. Natural na hindi alam ni Yang Yiyan na dahil sa kanya, nagkakagulo ang buong God Realm. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan ay nakararanas ng binyag ng kanyang buong katawan sa loob at labas. Nang isara niya ang salitang, Ju, isang haligi ng liwanag ang bumungad sa kanya mula sa langit. Nalaman niya na ito ay isang pagpapala mula sa langit. Hindi maiwasan ng kanyang kaluluwa ang maging sakam. Sa ilalim ng operasyon, hinihigop ng kanyang kaluluwa ang kapangyarihan ng mga light pillar na ito, at unti-unti niyang naramdaman ang malakas na paghalay ng kanyang kaluluwa. At ang kapangyarihan ng langit at lupa na kanyang pinaghalo ay nagkatawang tao at bininyagan ang kanyang katawan na pulgada por pulgada, na nagpapalakas at lumakas sa kanyang katawan. Ito ba ang kapangyarihan ng patunayan ang daan patungo sa pagiging banal? Naramdaman ni Yang Yiyan na kung ito man ay ang kanyang kaluluwa o ang kanyang katawan, lahat ng mga butas ng kanyang katawan ay nakaunat sa sandaling ito. Ito ay hindi mailarawang makapangyarihan at komportable. Sa sandaling ito, naramdaman niya kung ano ang banal na daan. Ito ay malakas mula sa loob palabas. Pagkaraan ng 3 buong araw, ang kanyang buong katawan, kabilang ang kanyang kaluluwa, ay lubusang nabautismuhan at bumuti. Noon lamang naglaho ang haligi ng liwanag sa itaas ng langit, at naglaho rin ang kondensang kapangyarihan ng ligaw sa paligid niya. Binuksan ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sagradong puno ng fusang at ang ibong magkahalong buhok. Binabati kita sa iyong pagkamit ng kaliwanagan at pagiging isang santo. Ang sagradong puno ng fusang ang unang bumati. Ang magkahalong buhok na ibon ay ikinaway ang mga pakpak nito at umikot sa paligid ni Yang Yiyo, na nagsasabing, sa wakas ay naging isang malaking mahina ka na. Binabati kita, mahina. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkaimik sa bibig ng may halong buhok. Makalipas ang maraming taon, napakasama pa rin ng bibig nito. Siyempre, sanay na siya at wala siyang pakialam. Ngunit sinabi niya sa Fusang God Tree, swerte ang lahat. Kailangan kong pasalamatan si Senior Fusang sa kanyang paggabay. Bagamat siya ay mahinhin, hindi maitago niyang ang kanyang kagalakan. Sa wakas ay nakamit niya ang kaliwanagan at naging isang santo. Ito ang larangan ng paglilinang na pinangarap ng maraming Diyos. Bukod dito, nakamit niya ang kaliwanagan sa pamamagitan ng puwersa. Sa mga tuntunin ng martial arts, mas malakas siya kaysa sa iba pang dalawang paraan upang makamit ang kaliwanagan. Siyempre masaya siya. Masyadong mahinhin si Daoyo. Ikaw marahil ang unang santo na nakamit ang kaliwanagan sa modernong panahon. Nakamit mo ang kaliwanagan sa pamamagitan ng puwersa. Ikaw ay karapat-dapat na maging unang tao sa mundo. Ang Fusang God Tree ay nagbigay kay Yang ng isang malaking papuri. Tuwang-tuwa si Yang kaya medyo nahiya siya. Sa katunayan, bagamat isa na siyang santo sa unang antas ng Saint Path, na siyang pinakamababang antas ng Saint Path, ang kapangyarihan ng pagkamit ng kaliwanagan sa pamamagitan ng puwersa ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na labanan ang ikatlong antas ng Saint Path, tulad ng clone ng Yin Yang Dao Master, kahit na walang tulong ng Green Willow at ng Gate of Nether City. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kapangyarihan. Okay, itigil mo na ang pagmamayabang tungkol sa negosyo, at umalis ka na dito dali. Ikaw na mahinang manok, gumawa ka ng ganoong kalaking ingay nang makamit mo ang kaliwanagan, natatakot ako na ang buong God Realm ay nayanig. Bagamat ang lugar na ito ay maaaring sumasangga sa kalangitan, ang liwanag ng kaliwanagan ay masyadong malakas, at hindi ito maitatago. Posibleng nahanap na tayo ng bastos na si Yin Yang Daoist Master. Ang ibong may halong buhok ay hamarang kay Yang Yiyo at sa sagradong puno ng Fusang. Nagulat si Yang Yiyo nang marinig ang ibon na may halong buhok na nagsasabi tungkol sa negosyo. Ang pangungusap na ito ay natatangi sa kanyang bayan. Kapag sinundan siya ng may halong buhok na ibon, madalas siyang natutong magsalita ng Earth language. Sa kabaligtaran, matagal na siyang hindi nagsasalita ng mga katulad na salita, at ngayon ay bigla niyang narinig ang isang pakiramdam ng kapwa pamilyar at kakaiba.
Tungkol naman sa Fusang God Tree, natural na hindi nito alam ang wikang eksklusibo sa Earth, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pangunawa. Sa sandaling ito, alam din niya na may kabuluhan ang sinabi ng ibon, at tumango, talagang oras na para umalis muna. Ang pangitain na patunayan ng katotohanan ay ang magandang paraan para ipahayag ito sa mundo. Sa palagay ko nakita ng buong God Realm ang liwanag ng iyong kaliwanagan. Mas mabuting umalis ka na rito. Naisip ito ni Yang Yiyu at pumayag. Hindi siya natatakot na makahanap ng mga kaaway, ngunit may mas mahalagang gawin sa sandaling ito. Iyon ay upang mahanap ang buwan sa langit. Tumanggaw siya at tumingin sa ibon, sinabing, lumabas ako sa pagkakataong ito para hanapin ka. Ikaw ang araw ng panahon ng Holy Heavenly Court. Naniniwala akong alam mo na ang lahat tungkol dito, tama. Ang ibon ay commandant ng mga pakpak nito at tamad na sinabi, mula nang makita ko ang sagradong puno ng Fusang, talagang nakabawi ako ng ilang memorya at halos alam ko na ang isang bagay. Alam ko kung sino ka. Sagan ang akin. Alam ko ito sa aking sarili. Sa tingin ko ay hinahanap mo ang buwan sa langit na hukuman bukod sa akin, tama ba? Yang. Nagningning ang mga mata ni Yiyu at naisip niya na may alam talaga ang ibon. Direkta siyang tumanggo at sinabing, oo, hahanapin ko ang buwan sa susunod. Kapag tinipon lang ng Yunmen Heavenly Court ang araw, buwan at mga bituin, makakapagbigay ito ng mas magandang kapaligiran para sa mga disipulong Yunmen para magsanay, para magkaroon sila ng pagkakataong magsanay at patunayan ang katotohanan, at harapin ang malaking sakuna sa hinaharap. Mayroon ka bang? May mga pahiwatig tungkol sa buwan. Ang direktang sinabi ng ibon, hindi. Madilim ang mukha ni Yang Yiyu. Hindi, umasta ka na parang alam mo ang lahat. Nang malapit na siyang magmura, narinig niya ang dahan-daang sinabi ng ibon, ngunit ang araw at buwan ay nag-aakit sa isa't isa. Bagamat hindi ko alam kung nasaan ang buwan, maaari kong subukang madama ang pangkalahatang posisyon ng buwan, at mahahanap ko pa rin ito pagkatapos ng lahat. Ang araw at buwan ay umaakit sa isa't isa. Tumaas ng ilang decibel ang boses ni Yang. Gaano man niya narinig ito, puno ito ng matinding kalabuan. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react ang ibon at sinabing, ano ang iniisip mo, mahinang manok? Ibon, ang ibig kong sabihin ay likas na pagkahumaling. Wala akong ideya tungkol sa iyong babae, ikaw ay mali. Yang Yiyan. Madilim ang kanyang mukha. Hindi ko sinabing babae ko yun. Umubo siya at sinabi, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Okay, nararamdaman ko lang ang pangkalahatang posisyon ng buwan. Ang tiyak na lokasyon ay mararamdaman lamang kapag malapit ka na. Ngayon pumunta sa timog, sabi ng ibon. Tama na yan, tara na. Tumanggo si Yang Yiyan. Ngunit nang matapos siyang magsalita, ang Fusang God Tree ay same time na nagsabi, natatakot akong hindi ka makaalis. Natigilan si Yang Yiyu, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang paghinga. Agad niyang pinaikit ang mga mata at tumingin sa harapan. Isang bulok at maitim na hininga, bagaman napakahina, ngunit naramdaman niya ito. Dahil nandito ka, lumabas ka na lang, tumitig si Yang Yiyu sa harapan at sinabi. Gayunpaman, hindi gumalaw ang kabilang partido. Sa oras na ito, hindi niya matiyak ang tiyak na lokasyon ng kabilang partido, tanging hininga na lamang ang kanyang naramdaman sa kanyang harapan na naging dahilan para hindi siya komportable. Ang Fusang God Tree ay nagsabi, ang kabilang partido ay may isang malakas na talento para sa pagtatago, at dapat ay isang ikatlong antas na santo. Kabanata 3189 na Blackguard Dark Knight. Nakikinig sa mga salita ng Fusang God Tree, alam ni Yang Yiyu na hindi madaling lalabas ang kabilang partido, kaya tinanong niya ang Fusang God Tree, baka nahanap na siya ni Senior Fusang. Dahil ang kabilang partido ay isang nakatagong malakas, subukang magkusa sa pag-atake. Maaari kong subukan, sabi ng Fusang God Tree. Sa oras na ito, sinabi ng may halong buhok na ibon, kung hindi ito gumana, sunugin mo na lang ito. Dahil ito ay isang taong nagtatago sa dilim, hindi ito magandang bagay. Sa tingin mo ba ito ay may kaugnayan sa Yin Yang Daoist Master? Maliwanag na may kaugnayan ito sa Yin Yang Daoist Master upang mahanap ito ng napakabilis. Casual na sabi ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, isang orange dilaw na liwanag ang sumikat mula sa puno ng Fusang God Tree, at dumiretso sa masukal na kagubatan sa harapan. Biglang gumalaw ang lahat ng mga puno. Lahat. Ang mga pananim, mula sa matataas na sinaunang mga puno daan-daang taong gulang hanggang sa maliit na damo, ay tila nakatanggap ng utos ng hari sa sandaling ito, at nagkalat at umatras sa isang iglap. Hindi nagtagal ay lumitaw sa paningin ni Yang Yiyu ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa isang sulyap, sumikip ang puso ni Yang Yiyu. Ang Yin Yang Daoist Master. Bulalas ni Zamao Bird. Hindi, mali ang aura, pareho lang ng damit. Nagsalita ang Fusang God Tree. Nag-react din si Yang Yiyu, at mali talaga ang aura. Ang lalaking nakasuot ng itim na 100 metro ang layo sa kanilang paningin ay mukhang nakasuot siya ng kaparehong damit ng clone ng Yin Yang Daoist Master noon, ngunit ang kanyang aura ay ganap na naiiba sa Yin Yang Daoist Master. Nakahinga rin ng maluwag si Zamao Bird, ngunit idinagdag din, kahit na hindi ang Yin Yang Daoist Master, ang bastard na iyon, hindi ito maaaring ihiwalay sa kanya. Maaaring tama ka sa puntong ito. Ang damit ng taong ito ay halos kapareho ng clone ng Yin Yang Daoist Master.
Mas malamang na siya ay ipinadala ng Yin Yang Daoist Master. Sumang-ayon ang Fusang God Tree sa mga salita ni Zamao Bird. Kumusta ka, mahina? Tumingin si Zamao Bird kay Yang Yiyo at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Yang Yiyo. Hindi niya naintindihan ang kalokohan ni Zamao Bird. Sumigaw si Zamao Bird, kalokohan, ang ibig sabihin ng Bird Master ay matalo mo ba siya? Yang Yiyo. Nag-react at sinabing, dapat walang problema. Hindi siya naglakas loob na sabihin na tiyak na magagawa niya ito. Kung tutusin, wala pa ring buong tiwala si Yang. Pero sa puso niya, sabik siyang sumubok. Nasa ikatlong antas din siya ng banal na landas. Nang harapin niya ang clone ng Yin Yang Daoist Master, wala siyang paraan para umatras at i-activate ang Gate of Nether City sa kritikal na sandali para patayin siya. Ngunit alam ni Yang Yiyo na ang Gate of Nether City ay magiging epektibo lamang kapag ito ay ginamit sa tamang oras at yugto. Kung handa ang kalaban, maaaring hindi gumana ang Gate of Nether City. Kung ang lalaking nakasuot ng itim na dumating sa sandaling ito ay talagang ipinadala ng Yin Yang Daoist Master, tiyak na magbabantay siya sa kanyang Gate of Nether City. Pero sa kabilang banda, iba na ang panahon. Sa sandaling ito, hindi siya nakaharap sa clone ng Yin Yang Daoist Master noon. Ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas upang patunayan ang tao at maging isang santo. At pinatunayan niya ng lakas ang tao. Siya ay nagkaroon ng walang katulad na pagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang lalaking nakaitim na nakatayo sa harapan niya. Matindi ang pagnanais niyang lumaban. Bagamat ito ang unang antas ng Holy Path laban sa ikatlong antas ng Holy Path, wala siyang mga alalahanin noong nakaharap siya sa clone ng Yin Yang Daoist Master noon. Maingat mong protektahan ang iyong sarili, pupunta ako at lalaban. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa lalaking nakaitim na damit. Ngayon lang, pinatunayan niyang ang kanyang daw ng may puwersa, at umaapaw ang kanyang tiwala sa sarili. Paano siya makontento ng walang laban? Wala siyang balak umatras. Sa halip, nasa isip lang niya ang salitang, away. Ang may halong buhok na ibon ay tumingin sa likod ni Yang Yiyo habang siya ay naglalakad pasulong, at tinanong ang Fusang God Tree na may kaunting pag-aalala, sa tingin mo, sigurado ba ang mahinang ito? Ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng pagpapatunay sa daw sa pamamagitan ng puwersa ay nasa puso. Ito ay isang malakas na puwersa sa sarili nito. Siya ngayon ay hindi magagapi. Siya na ang nangunguna sa mga tuntunin ng momentum lamang. Huwag mag-alala, naniniwala ako na hindi ito magiging problema. Hindi niya napatunayan ang Dao noon, ngunit nagawa niyang patayin ang clone ng Yin Yang Dao. Walang problema. Ngayon ay makakatulong ito, sabi ni Fusang God Tree. Nang marinig ang mga salita ng Fusang God Tree, ang may halong buhok na ibon ay lumipad patungo sa puno ng Fusang God Tree at ngumiti ng mapait, tumutulong kami. Ikaw at ako ay nasa ating kasalukuyang kalagayan. Sapat na upang hindi magdulot ng gulo kapag kaharap ang malakas na Saint Dao. Ano ang maaari nating gawin upang matulungan ito? It's true that his vitality is seriously injured, but if I really fight to the death, I can fight, Fusang God Tree said. Huwag na, naniniwala pa rin ako sa mahinang iyon. Sabi ng ibon na may halong buhok. Napakasama nga ng kalagayan niya at ng Fusang God Tree. Sa pinakamainam, maaari nilang harapin ang antas ng Hidaw. Sa pagharap sa Saint Dao, wala na talagang pag-asa. Siyempre, kung bibigyan sila ng oras at mabawi ang kanilang sigla, ito ay ibang usapan. Alam man lang ng may halong buhok na ibon na ang Fusang God Tree ay may ganap na lakas ng Saint Dao. Sa kanya naman, medyo malayo pa siya sa Saint Dao. Sinabi niya ito sa sandaling ito, sa katunayan, nag-aalala siya kay Yang Yiyo at naghahanap lamang ng kaginhawaan sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang magkahalong buhok na ibon at ang Fusang God Tree ay isa lamang patay na punong walang dahon, at isang golden-haired bird na mukhang mas malaki kaysa sa uwak sa kabundukan. Wala silang ugali ng isang hari. Pinanood ng puno at ng ibon si Yang Yiyo na kumilos. Ang lalaking nakaitim na damit sa mga mata ni Yang Yiyo ay hindi gumagalaw mula simula hanggang wakas. Dahil dito nakaramdam siya ng kaunting takot. Ito ba ay isang daye? Dahan-dahan siyang naglakad, at nang 30 metro na ang layo niya sa lalaking nakaitim na damit, sinampal niya ito ng kanyang backhand. Pinaparusahan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit pa manloloko o hindi, sasampalin niya muna. Boom! Sa isang dagandong. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo. Sinampal niya ang lalaking nakasuot ng itim, at hindi man lang nagtangkang umiwas ang lalaking nakasuot ng itim. Siya, natigilan agad. Ngunit pagkatapos ay naging alerto siya, at ang una niyang reaksyon ay ito nga ay isang daya. Alam mo, ang kabilang partido ay isang ikatlong antas ng pagkakaroon ng banal na Dao, paano siya madaling masira ng palad? Habang iniisip niya ito sa puso niya, bigla niyang naramdaman na madilim ang mundo sa paligid niya. Bago pa siya makapag-react ay parang madilim na. Parang madilim na gabi. Alam ni Yang Yiyo na siya ay nasa problema. Hinabol niya ito bigla, at ganoon din ang nangyari. Itim na itim ang paligid, at hindi niya makita ang mga ibon na may halong balahibo at ang malalaking puno at halaman. Nawala ang dilim, at tila pumasok siya sa isang espasyo kung saan hindi niya makita ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Nag-react siya, pero huli na.
Sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi gumagalaw ang lalaking nakasuot ng itim na damit at naghihintay na kumilos siya. Maaaring ito ay isang malilim na trick. Sa sandaling gumawa siya ng hakbang, hindi maiiwasang mahulog siya sa kadilimang ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakakita, at ang kanyang kamalayan ay hindi nakakakita. Agad siyang nabulag. Sa sandaling ito, isang malabo at hindi tiyak na boses ang tumunog mula sa lahat ng direksyon, at imposibleng matukoy ang pinagmulan ng boses. Siya! Narinig lamang ang nakakatakot na boses ng Initian, noong ang banal na emperador ay nabubuhay pa, ang Daoist Master ng Yunmen ay hindi hihigit dito. Sino ka? Malakas na tanong ni Yang Yiyo. Haha, hindi mahalaga na sabihin sa iyo. Anyway, mamamatay ka, at ang upuang ito ay nambubuli sa mahihina. Nagpatuloy ang nakakatakot na boses na may mapanuksong ngiti, ako ang Blackguard na si Anye sa ilalim ng upuan ng Daoist Master Yin Yang, at narito ako para hulihin ka sa utos ng Daoist Master. Chapter 3190 Playing Darkness I am your ancestor. Laging naaalala ng Blackguard ang mga tagubili na ibinigay ng Yin Yang Daoist Master bago siya umalis. Ito ay magiging pinakamahusay kung si Yang Yiyo ay madakip ng buhay. Kung hindi, papatayin niya siya at kukunin ang dalawang likas na espiritual na ugat mula kay Yang Yiyo. Sa simula, ang Blackguard na si Anye ay talagang napakaingat kay Yang Yiyo, ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Siya, kahit na iniisip na si Yang Yiyo ay basta-basta. Dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadaling papasok si Yang Yiyo sa kanyang Dark Knight World. Ang Blackguard na si Anye ay lubos na kumpiyansa sa kanyang Dark Knight World. Ito ay kung paano niya pinatunayan ang katotohanan. Kung ikukumpara sa tatlong bangkay, ang Blackguard na si Anye ang siyang nagpapatunay ng katotohanan na may malaking merito at dakilang adhikain. Upang magtagumpay sa pagpapatunay ng katotohanan, gumawa siya ng isang malaking adhikain na hayaan ang kanyang sarili na mahulog sa kadiliman magpakailanman at hindi kailanman ipakita ang kanyang mukha sa iba. Kaya sa hindi mabilang na taon, binalot niya ang kanyang sarili ng isang itim na damit. Ang dakilang adhikain na mahulog sa kadiliman magpakailanman ay ang mamatay kapag nakikita ang liwanag. Hanggat kahit isang pulgada ng balat niya ang nakalantad sa liwanag, mamamatay siya. Kaya kadiliman ang kanyang daan. Sa parehong paraan, nilinang at pinatunayan niya ang kanyang Dao at nagkaroon ng madilim na mundo sa gabi, na katulad ng isang domain, ngunit mas mataas kaysa sa isang domain. Masasabing kapag ang sinuman o isang Diyos ay pumasok sa kanyang madilim na mundo sa gabi, ito ay katumbas ng kamatayan. Sa sarili niyang madilim na mundo sa gabi, siya, ang Blackguard, ang ganap na hari. Kahit na ang isang Saint Dao Strongman na may mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa kanya ay pumasok sa kanyang madilim na mundo sa gabi, siya ay magkakaroon lamang ng dead end. Maliban kung siya ay tatlong realm na mas mataas kaysa sa kanya sa realm cultivation, maaari niyang basagin ang kanyang madilim na mundo sa gabi. Si Yang Yiyo ay kasalukuyang nasa Saint Dao level 1 lamang, at ang Blackguard ay tiwala na makokontrol niya si Yang Yiyo. Kahit na hindi niya ginalaw si Yang Yiyo, maaari niyang direktang dalhin si Yang Yiyo pabalik sa Yin Yang Daotong para magulat. Maaari siyang bumalik sa Yin Yang Daotong sa dilim nang hindi niya nalalaman. Lahat, kadiliman sa ilalim ng langit ay maaaring gamitin ng kanyang Blackguard. Sa katunayan, maaari niyang i-activate ang sarili niyang madilim na mundo sa gabi upang harapin si Yang Yiyo sa simula, ngunit bago umalis, sinabi sa kanya ng master ng Yin Yang Dao na si Yang Yiyo ay hindi pangkaraniwan at hiniling sa kanya na maging maingat sa lahat ng bagay. Nagsimulang maging alerto ang Blackguard kay Yang Yiyo sa simula. Mula sa hindi pagpansin sa kanya hanggang sa pagtayo, ang lahat ay para sa layunin ng paglalatag ng madilim na mundo. Ginamit pa niya ang kanyang sarili bilang pinanggalingan para akitin si Yang Yiyo na umatake. Habang ang madilim na mundo ay humakbang sa kanyang hanay na 100 metro, ito ay kalahating matagumpay. Ang isa pang bagay ay nang salakayin siya ni Yang Yiyo, hindi gumalaw ang Blackguard, na isang switch upang matrigger ang madilim na mundo. Hindi ko akalain na ganito pala si Yang Yiyo. Wala siyang nakitang anumang bakas ng kanyang madilim na mundo at direktang naglunsad ng pag-atake sa kanya. Napakakinis para sa kanya na i-activate ang madilim na mundo at hayaang makapasok si Yang Yiyo sa kanyang mundo. Ang Blackguard ay ganap na nakahinga ngayon. Siya, kayang gawin ang anumang gusto niya kay Yang Yiyo. Nakipag-usap siya kay Yang Yiyo nang may mapanuksong boses, at hindi nagmamadaling kunin si Yang Yiyo o atakihin siya sa unang pagkakataon. Interesado din ang Blackguard kay Yang Yiyo. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang mayabang sa batang ito na talagang ginawa niyang magwala sa mukha ng Daoist Master. Nang ang Daoist Master na si Yin Yang mismo ang nagsabi, hindi niya sasabihin sa Blackguard na pinatay ni Yang Yiyo ang isa sa kanyang mga clone. Masyadong nakakahiya. Kaya't ang Blackguard ngayon ay minamalas si Yang Yiyan. Ngunit muli, mayroon siyang kapital. Dahil si Yang Yiyan ay nasa unang antas lamang ng banal na Dao, at siya ay nasa ikatlong antas ng banal na Dao, ang dalawang kaharian ay dalawang malaking agwat. Bukod pa rito, nakapasok na si Yang Yiyan sa kanyang madilim na mundo sa gabi, at para sa Blackguard, si Yang Yiyan ay isang isda sa chopping board. Hindi pa banggitin si Yang Yiyan, na nasa unang antas pa lamang ng Holy Dao, kahit na nasa ikatlong antas siya ng Holy Dao ng parehong antas, matatalo pa rin siya kapag nakapasok na siya sa kanyang madilim na mundo sa gabi.
Ang Blackguard ay lubos na kumpiyansa, at maaari pang ang sabihin na siya ay medyo lumulutang sa kanyang puso. Nakulong niya si Yang Yian sa kanyang madilim na mundo sa gabi, na isang tiyak na bagay, at maaari siyang ituring na gumawa ng malaking kontribusyon sa harap ng Daoist Master. Gayunpaman, tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang sa oras na ito. Nang marinig ang mga salitang nagmumula sa kadiliman, dahan-dahan niyang sinabi, kaya ikaw ay isang aso sa ilalim ng upuan ng Yin Yang Daoist Master. Haha, ang iyong Panginoon ay nagdusa sa kamay ng emperador na ito, at ngayon ay hinihiling sa iyo na mamatay. Totoong may amo na parang aso. Sarcasm na sagot ni Yang Yian. How dare you, bata? Maglakas loob ka pa ring magsalita ng bastos kapag malapit ka ng mamatay. Ngayon, gagawin kitang miserableng buhay. Galit na galit ang itim na gwardya. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, hindi ba ito ay isang madilim na espasyo lamang? Sa tingin mo ang kadiliman sa ilalim ng lampara ay maaaring magpasuko sa emperador na ito, isang biro. Hihihi, umalingaw-ngaw sa buong madilim na mundo ang masasamang panunuyan ng itim na gwardya. Pagkatapos ay sinabi niya, Dark Space. Hehe, bata, kung sa tingin mo ito ay isang ordinaryong madilim na espasyo, ikaw ay lubos na nagkakamali. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ito ang madilim na mundo kung saan napatunayan ko ang aking kabutihan. Narito, ako ang Diyos na lumikha. Ikaw, ay isang langgam lamang. Hehe, lumuhad ka at humingi ng awa ngayon. Siguro ako ay nasa mabuting kalagayan at hindi mo muna hahayaang magdusa. Saint kahit na hindi ka muna magdusa. Ay isang malakas na tao sa ikatlo o ikaapat na antas ng santo, kailangan mong lumuhad at humingi ng awa kapag pumasok ka sa madilim kong mundo sa gabi. Nang marinig ng itim na gwardya ang matigas na salita ni Yang Yiu, alam niyang itinuring ni Yang Yiu ang kanyang madilim na mundo sa gabi bilang isang ordinaryong madilim na espasyo, at siya ay naging mapagmataas. Ilang sandali, walang sinabi si Yang Yiu. Akala ng itim na gwardya ay natakot si Yang Yiu, ngunit tumawa, ano? Natatakot ka ba, anak? Kung natatakot ka, lumuhad ka at humingi ng awa, ha. Umalangaw-ngaw sa walang katapusang kadiliman ang ligaw na tawa ng itim na gwardya. Hindi niya naramdaman na ang dilim sa sandaling ito ay nagbigay ng bahagyang panginginig. At maging ang maitim na si Yang Yiu, sa mga mata ng itim na gwardya, ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw. Ang lahat ay nasa ilalim ng pagbabantay. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita ng itim na gwardya na tila hindi sinasadyang inabot ni Yang Yiu ang kanyang noo, na tila nagpupunas ng pawis. Naisip niya na si Yang Yiu ay natakot sa kanya at pinagpawisan siya ng malamig. Lalo siyang naging proud. Gayunpaman. Sa oras na ito, tamad na sinabi ni Yang Yiu na nakangiti, haha, kwalipikado ka bang makipaglaro sa kadiliman sa harap ng emperador na ito? Sa pagsasalita tungkol sa daan ng kadiliman, ang emperador na ito ay iyong ninuno. Halika, ano ang ibig sabihin ng kailangan mong hayaan itong makita ng emperador na ito? Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yiu, ang itim na gwardya ay natigilan. Naisip niya, nakakatakot ba itong batang ito? This time na, matigas pa rin ang ulo niya. Naglalaro pa rin sa kadiliman bilang isang ninuno. Ako ang ninuno ng kadiliman. Nagalit lang siya sa kanyang puso, at ngumisi, dahil sabik kang mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Ang sumpa ni Yang Yiu ay nagpagalit sa itim na gwardya. Sa isang paggalaw sa kanyang puso, isang walang katapusang madilim na enerhiya ang napunta kay Yang Yiu ng tahimik. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ng itim na gwardya. Isang daloy ng enerhiya ang dumaan at direktang dumapo kay Yang Yiu. Ngunit nakita niya na ang katawan ni Yang Yiu ay naging abo sa isang iglap. Natigilan ang itim na gwardya. Natural na alam niya ang kapangyarihan ng kanyang attack energy. Bagamat ito ay makapangyarihan, hindi ito sapat para mawala si Yang Yiu sa isang iglap. Bukod dito, hindi niya naisip na patayin si Yang Yiu sa isang suntok. Gusto lang niyang gawing baldado si Yang Yiu at pahirapan, at pagkatapos ay ibalik si Yang Yiu para magulat. Ngunit ang suntok na ito, naging abo ang katawan ni Yang Yiu, na imposible. Maaari lamang itong mga hulugan na naiwasan ni Yang Yiu ang kanyang pag-atake sa ilang paraan. Sa isang iglap, pawis na pawis ang itim na gwardya. Dahil nalaman niyang tuluyan nang nawala si Yang Yiu sa kanyang madilim na mundo sa gabi, nang hindi nag-iiwan ng bakas ng hininga. Ito ay tulad ng sumangga sa kanyang sariling madilim na mundo mula sa manipis na hangin. Ito ang madilim na mundo ng kanyang Blackguard, paano ito mawawala? Hindi niya ito napansin. Hindi pa ito nangyari noon. Hindi pa banggitin si Yang Yiu, isang maliit na santo sa unang antas, kahit isang santo ng ikaapat o ikalimang antas ay hindi ito maitatago sa kanya kung gusto niyang umalis sa kanyang madilim na mundo. Gayunpaman, kakaiba ang mga bagay, nawala na lang si Yang Yiu. Kung tungkol sa pag-wipe out sa kanyang suntok, ito ay imposible. Kahit na pinatay niya si Yang Yiu at pinunasan siya, kailangan niyang huminga ng kaunti. Ngunit sa sandaling ito, ang pagkawala ni Yang Yiu ay nagpagalit sa Blackguard. Sa sandaling ito, isang panunokso ang tumunog, hehe, pinayagan mo akong pumasok sa iyong madilim na mundo, at nakita ko ito. Ngayon ay iniimbitahan din kita na pasukin ang aking madilim na mundo. Naku, hindi, ang mundo ko ay dapat na tinatawag na madilim na mundo ng Yudo. Haha, halika at tingnan ko kung ano pa ang ibig sabihin mo, hahaha.
Isang pamilyar na tawa at pamilyar na tunog ng panunukso ang umabot sa tenga ni Blackguard. Nabaliw ang Blackguard at sinubukang pakilyusan ang kapangyarihan ng madilim na mundo, ngunit nalaman niyang wala talagang kapangyarihan. Imposible ito. Impossible. Pinagpapawisan ng Blackguard at hindi nakakausap, at biglang nalaman na nawala ang lahat ng kapangyarihan niya. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.